Yun lang. Sige, sabihin mo, ano bang trip mong laro, gusto mo nang nakakakaba? Kung paano mo trip, ganun tayo maglalaro. So, ikaw pala ang international rank 1 na babaeng hitwoman. Pagpatay, kailangan pa ng seductive tactics, ha? Sige, sabihin mo, sino ang nagpadala sa'yo para patayin ako? Si Dongwo Zonshen. Marami ang gustong pumatay sa'yo, parang dami ng damo. Isa lang naman ako sa kanila, walang sinabi. Tama, walang problema. Sige, sabihin mo na. Ano ang huling habilin mo? Habilin ko, sumama ka sa akin sa impyerno. Mukhang may ibubuga ka, ah. Sige, maglaro tayo ng todo. Tanina, ikaw gago, kamikaze squad ka ba? Ah, Anong nangyari? Saan to? Nag-time travel ba ako? Ako pa man ang martial arts champion. Natalo lang ng simpleng mandirigma. Lintek, grabe, napunta pala ako sa katawan ng martial arts champion ng Dazengguo. Noong nakaraan, talo sa laban. Ngayon, ilulublob sa kumukulong mantika. Patayin, patayin. Ako pa na Donggu Zanshin, dito talaga matatapos buhay ko. Ang galing ng martial arts ko. Pati stone gun na dala ko sa pag-travel. Ang lakas ng loob mo, gusto mo talagang ilublob ako sa tubig. Sige, ipaparamdam ko sa inyo, ang kapangyarihan ng stone gun ng 21st century. Oo. Anong klaseng hangin ang hawak mo sa kamay? Hangin ng Diyos? Tama, noong unang panahon, naniniwala talaga sila sa supernatural. May naisip na akong paraan. Ako si Awukuk Sing, muling isinilang. Mahal na hari. Ang taong ito nagawang palitan ng kidlat, hindi siya ordinaryong tao. Kung papatayin mo ako, magkakachaos ang buong mundo. Hawak mo ang hangin ng kidlat. Baka ikaw nga talaga si Wukyo na bumaba sa lupa, sigurado. Walang halong daya. Sumama ka sa akin. Grabe, ang lumang ilaw dito sa palasyo naglilingkod sa Diyos ng kidlat. Yung stone gun, grabe, super nakatulong. Fukyushing nagpapakita sa mundo. Nagdasal sa 9 na araw. Hyukyushing talaga bumaba sa mundo, hindi ko alam. Ang stun gun na ito, kung hindi immortal, imposible makontrol. Pero gamit lang to. Hindi pa ako totally naniniwala kung ikaw nga ang nagmula sa mga mangkukulam. Dapat malawak ang kaalaman mo. Susubukan kita. Ang pinak-major na kursong kinuha ko sa college, history. Wala bang kayang magpatalo sa akin? Matutuklasan din natin kung ikaw nga, ang Wukyushing na bumaba sa lupa. Sige, subukan mo. Matanda, umayos ka. Marunong ka ba gumamit ng tactical strategies? Ang taktika ay dapat madiskarte. Maraming iba't ibang paraan. Surpresa ang pinaka-importante. Minsan kailangan mag-relax. Kailangan may pabuya. Kapag magulo, dun kumuha ng oportunidad. Kapag buo at organized, dun maghanda, maging malakas. At umiwas kung kailangan. Ay grabe. Parang wala lang sa akin, parang nanood lang ako ng 100 Families Lecture at Art of War ni Sun Tzu. Ay grabe. Wala akong kinatatakutan. Hindi ko pa narinig ang mga sinasabi mo, ha? Napabilib mo ako, sobrang astig. Ay, naniniwala ako. Bingo! Ngayon, gagawin kitang chief commander ng lahat ng sundalo sa bansa. Bibigyan pa kita ng 375 cloud-piercing arrow. Isang arrow, kayang utusan ang military ng 10 kilometrong layo. 2 arrow, kayang utusan ang camp ng 100 kilometrong layo. 3 arrow, kayang utusan ng 3 armies. Please, mag-attend ka sa military contest. Itaas ang dangal ng bansa natin. Master Chief ng lahat ng sundalo. Para kang Commander-in-Chief.
Yung sinabi ko kanina tungkol sa strategy. Sa tingin nyo, guys, okay ba? Mahal na hari, ang sinabi ninyo. Grabe, historic na strategy yan. Dapat gawing libro, isama sa history records. Haha. Oo naman. Yan ang wisdom ng Wu Qiuxing na muling isinilang. Hindi ko kukunin na parang accomplishment. Hahaha, Wu Qiuxing na muling isinilang. Tama, Wu Qiuxing na may stun gun. Alam ang nakaraan at future. Kapag nag-usap kami, parang magkaibigan. Nagpapakababa ang lingkod, nagpaalam kay Wu Qiuxing. Nagpapakababa ang lingkod, nagpaalam kay Wu Qiuxing. Ginawa ko ng Chief of Army si Wu Qiuxing. Ngayon, pupunta ako sa World Martial Arts Championship para ipagmalaki ang Da Shengguo. Oh. Talagang kawawa ang bansang maliit, tangkay na lang ang natira. Walang kahit isa na pwedeng lumaban. Nakakatawa talaga. Bago pa dumating si boss, talaga namang katawa-tawa sila. Ngayon, nandito na ako. Mas lalo silang katawa-tawa. Sino ang gustong mang-insulto sa prinsesa ng Waguo na matay? Ang daming probinsyano. Tikman nyo ang lakas ng stun gun. Anong klaseng weapon yan? Ikaw, sino ka talaga? Timing naman ang lakas ng kidlat at ulan ngayon. Bakit hindi ko gamitin ito para pagtripan siya? Ako ang Wu Qiuxing na bumaba sa mundo. Chief Commander ng lahat ng sundalo. Wu Qiuxing bumaba sa mundo. Dapat iniisip mo na yan, ikaw. Kalokohang Wu Qiuxing bumaba sa mundo. Hindi ka naman kundi isang champion lang. Nung nakaraang araw natalo ka pa sa sundalo ng Jingguo. Huling-huli, hindi ka pinagpugutan ng ulo ng prince. Ngayon, nagkunwari ka pang Wu Qiuxing. Ikaw, matandang ganid. Niloko mo pa ang asawa ko. Ginamit mo pa ang plano para matalo ako sa Imperial Soldiers. HMP. Lakas pa ng loob mong tumingin ng masama sa akin? Itong aklat na to, wala talagang taong nilalagyan dito. Parang walang respeto sa mataas at mababa. Lakas ng loob mo, rebelde, mga tao. Patayin siya. Sandali, kung papatayin, dapat ako bilang prinsesa. Una niyang nilabag ang prinsipyo ng prinsesa. Ito ang resulta ng disrespect mo sa akin. Ikaw, ang lakas ng loob mong mag-insulto sa prinsesa. Lakas ng loob mo, mag-attempt ka sa prinsesa ng Jingguo. Ito'y sinadya para pag-awayin ang dalawang bansa. Papatayin kita. Sandali, Anong iniisip mo? Lumuhad ka, huli na ang paghingi ng tawad. hindi natin alam kung sino ang magmamakaawa. Naglakas loob kang maupo sa sagradong upuan na to. Lakas ng loob mo, ito ay upuan na ginawa ng hari para sa Wu Qiuxing. Hindi ka dapat naupo dito. Ayos ka, Lin Feng. Ayaw mo nang mabuhay, ha? Ako mismo ang Wu Qiuxing, Chief Commander ng lahat ng sundalo. Wu Qiuxing bumaba sa mundo. Tinalo lang ng 100 sundalo ng Jingguo. Nakakatawa yan. Hahaha, si Li Feng pa, general ng military, naglakas loob pang magwala. Tingnan mo, si general ang magpapatumba sa'yo. Cloud-piercing arrow na to. Sino ang maglalakas loob na kumontra? Yan ang 75 cloud-piercing arrow na kayang mag-utos ng buong military ng nation. Paano napunta sa kanya ang ganitong magic weapon? Ikaw talaga ang Wu Qiuxing. Ako nga. Ikaw talaga si Wu Qiuxing, no? Imposible, dati loser ka lang na general. Paano ka naging Wu Qiuxing? Sigurado peke. Tama, may nakatagong istorya dito. Nagawa ng paraan ng inutil na to. Ninakaw ang cloud-piercing arrow na binigay ng hari sa Wu Qiuxing. Ginamit lang sa pagpapanggap. Hindi kayo naniniwala, no? Sige, ipapakita ko sa inyo para maniwala kayo. Ninuno ko, bumaba ang Wu Qiuxing sa langit. May dashaw tayo. May prosperity tayo. Ha 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 ha. Grabe. Ay surpresang ito, hindi ba't ito yung arrow na ipinamigay ng mahal na hari kay Zuanqi na may sayaw na sumasalubong sa ulap? Ano bang talagang nangyari sa Wudao tournament?
Kate tanggap lang call ng balita, yung walang silbi at talunang sundalo na si Lin Feng. Si General Wang handa na siyang pugutan. Walang hiya talaga. Sino ba nagpalakas ng loob ni Huang Jaibay? Bilisan mo at tipunin mo lahat colleges ng mga sundalo dito sa Maynila, magtago sa Wudao Tournament. Ihanda ang karo ko. Ako na mismo ang pupunta sa Wudao Tournament. Bilis, hit move tayo. Huang Jinbei, gagambang na ako fellow. Hindi mo na nga kaya ang yena mo. Naipadala na ang sungay arrow. Bakit fake naman to? Walang dumadating para protektahan ka. Tahimik lang, walang kahit anong kilos. Mal-suppress ang fake lang pala tong arrow na to. HMMP, siguro peke nga to. Hindi naman siya si Wukyu Xingjun. Iba ang totoong Wukyu Xingjun. But suspended ka General Wang. Relax ka lang, hayaan mong lumipad pa yung arrow. Iba ka talagang kausap. Ang yabang, konting talent lang meron ka na, whole package na agad confidence mo. Papatayin ka na, ikaw pa nagkakalat ng kalokohan dito. Boss, MA na, papunta na yung mga backup sundalo. Totoong araw nga, legit yan. Oh, kung totoo man, so what? Papatayin pa rin kita kahit ganyan. Ang lakas lang ng loob mo, di mo nirerespeto yung 75 araw ah. Isang araw lang yan. Kaya lang niyang kontakin yung mga sundalo na nakapaligid lang sa 10 kilometro. Ang 50,000 kong whole army standby lang sa labas ng syudad. Unless 2 araw hawak mo para makol mo ang 100 kilometers ng mga division ng Tiger and Leopard. Pero kung wala kang 2 araw, wala kang laban. CJ, paparamdam ko talaga sa inyo ngayong araw kung Paano nagtatapat ng sundalo gamit ang 2 araw? Impossible, as in, kahit noong pinasok si Crown Prince, 1 araw lang ginamit. Ano to, yung walang kwentang wuzuang yan mas mataas pa kay Crown Prince. Paano pa nangyari na may isa pang araw? Grabe to, lagpas na, 2 araw sabay. Buong bansa magugulat dito. Ay, 2 araw na sabay. Yung Tiger at Leopard Division makakarating agad. 5,000 sundalo wala nang laban. Totoo bang ikaw si Wukuk Xingjun? Baka naman ninakaw lang ang araw. Unless mismong hari ang dumating dito. Wala kang swerte sa akin. Bilisan pa, arangkada. 2 araw para protektahan si Wukyu Xingjun ang importante. Super urgent ito. Bilisan mo, go na. natural na hindi ikaw, tanga kang aso ka. Hindi mo ba inisip na baka, madamay pamilya mo sa kaululan mo? Lin Feng, teka lang, puputulan kita ngayon? Susunod na tanggal din pamilya mo. Tignan natin kung sino talaga ang matira dito. What the 3? 3 yung araw niya. 3 araw, sabay-sabay. 3 ng fields pwede niyang tawagin. Sira na. Sira ang ulo to. Seryoso na. Baka magulo buong bansa. Teka lang, huwag mo kalimutan, nandito pa ang prinsesa ng Jin. 3 division gusto mong pakilusin. Hindi mo na ba inaalala ang kalagayan ko dito? Pati ako, deadma ka na? Gusto mo na bang magpasimula ng gyera ng 2 bansa? Mukhang napalakas na ang trip mo ah. Huang, babaunin ko muna ang 3 araw mo. Sabi mo ikaw si Wukuk Xingjun na ipinadala dito. Anong pruweba mo? Oo nga, anong ebidensya mo? Ang talino ng nakakalamang kahit malayo ay siyang pruweba ko. Sige, sagutin mo nga ako isang tanong. Kung mali sagot mo, magpapakaalipin ako sa'yo. Ako mag-aalaga sa kabalo at magiging utusan mo. Kung tama sagot mo, kikilalanin kitang Wukuk Xingjun. Ito ang mapa ng Jiangguo. Ngayon, ang mga sundalo ng Jiangguo sumasalakay sa Jin, kaya kailangan natin ng tulong. Kung babalik ang mga sundalo ng Jin para tumulong, mahuhulog kami sa bitag. Pero kung hindi tumulong, malaki rin ang mawawala. Kaya mo bang solusyonan ang problema ng Jin? HMMP, alam ko yan bata. Puro digmaan lang alam, useless. Bilang Wuzuang yan, general ng Dasheng. Wala pa akong naiisip na plano. Malapit ka ng mapahiya, abangan mo. Ganyang kasimple na bagay, gusto mo pa akong subukin. Sasagutin ko. Sun East, attack West. Lure the tiger away from the mountain, ganon kasimple. Ibig sabihin, iligid ang Wei para iligtas si Zhao. Isa yan sa pinaka-famosong plano sa buong China. Solusyon ko na yan, sure ball. Iligid ang Wei para iligtas si Zhao. Ano iyon? Noong panahon, na-corner ng Wei ang Zhao, lagot sila. Kumhingi ng tulong kay Qi. Diretsong sinugod ng Qi ang bayan ng Wei. Nataranta ang Wei, napilitan silang bumalik. Ayun pala iyon. Hindi kailangan ng ayuda. Atakihin ng direkta ang bayan ng Jiangguo, tapos laro na. Ayos yon. Hindi ko pa narinig ang Qi at Wei. Pero maganda ang plano nitong bata. Prinsesa ako ng salita, tutuparin ko iyon. Na-save mo ang bansa ko, aalagaan kitang buo. Huang, gusto mo pa ba akong patayin?
HMMP, nagtatrabaho ka ba sa gym gamit utak mo? Ikaw ay nakipagsabuatan sa kalaban ng bansa. Tingnan mo lang at hindi kita pupugutan ng ulo. Aso ka. Patayin mo ako. Walang duda, mamamatay ka. Ha ha ha, sobrang laki ng mundo. Sino ang magtatangkang pumatay sa akin? Sino ang magtatangkang galawin ako, ha? Darating ang hari. Ako ang may lakas ng loob. Mahal na hari, mahal na hari. Ako mismo ang magpaparusa sa'yo. Mamamatay ka ba o hindi? Mahal na hari, pinatawan ko lang naman ng parusa ang isang walang silbi. Ano bang kasalanan ang nagawa ko? Mahal na hari, napakatapang mo. Ang mga tao ko, hindi sila basta-basta nilalapastangan. Ikaw ang tinutupad kong alipin. Ikaw ang walang kwenta dito. Mahal na hari, bakit ba pinapaboran mo si Lin Feng ng ganyan? Talaga bang si Lin Feng ay ang Dance Star Lord? Ha ha ha, mahal na hari, ako ang may kasalanan, hindi ko nakita ang tunay mong halaga. Mahal na hari, hindi ko nakilala ang isang dakila. Sana, patawarin mo ang iyong lingkod. Ako ang may pagkukulang. Pinayagan kitang masaktan ng sobra. Muling ipaglalaban ko ang iyong karapatan. Mga Royal Guards, pugutan siya. Hoy, mahal na hari. Lingkod mo ako, mismong ikaw ang nag-akda sa akin bilang High General. Kung pupugutan mo ako, dapat mapag-isipan mong mabuti at imbestigahan. Tama, mahal na hari. Mahal na hari, dapat pag-isipan muna. Hindi ka talaga makatuwid. Sa kasamaang palad, hindi ko maaaring lampasan ang mga lumang batas. Hindi pwedeng pugutan siya. Hindi ko pa rin magawa na pugutan siya. Madali lang yan. Ikaw na may apelyidong Huang, inaapi mo ang mga tao. Ginagamit mo ang kapangyarihan para sa sariling interes. Pinarurusahan mo ako at sinasaktan. Ngayon, ibabalik ko lahat ng ginawa mo sa akin. Oh, Ano naman itong letra? Ibinigay ko sa iyo ito dahil gusto kong malaman mo ang tunay mong pagkatao. hindi ka pa ba luluhod at magpapasalamat? Salamat sa Dance Martial Champion. Hahaha, ano pa, General First Class ka daw. Wala ka talagang tapang. Sumama ka sa akin papuntang Royal Study. May importante pa akong pag-uusapan sa iyo, Terra. Hoy, ha ha ha, yung natalo na sundalo, paano siya nagustuhan ng hari? Baka talaga siyang muling naging Dance Star Lord. Tama, siya nga siguro ang Dance Star Lord. Nagawa niya yung talino ng Rescue Wei Yirai surroundings how. Kung siya nga ang Dance Star Lord, okay lang. Mahal na hari, sumama ka na sa Star Lord. Si Lin Feng ang Dance Star Lord. Hindi imposible. Kung hindi siya ang Dance Star Lord, bakit tinatanggi ng hari? Ay, gets ko na. Narito ang princess ng Jin Kingdom. Ayaw ng hari na malaman ng iba ang problema ng pamilya. Tama. Kung dinala ng hari si Lin Feng, tiyak may plano siyang ay sekretong parusahan. Kung kay Wuji Star-Lord, galit siya sa nagpapanggap na siya. Kaya sobrang galit at gustong siya mismo ang magparusa. Oo nga, ganun nga siguro. Kung gusto mo mamatay, palalasing ko na lang buong pamilya mo. Napahiya si Star-Lord. Ako ay may kasalanan. Sana wag kang mawalan ng pag-asa sa aming Dazing Kingdom. Mahal na hari, sobra naman ang pananalita mo. Grabe, sobrang superstisyon ng hari. Yung katawan ni Star-Lord nakasalalay sa kapalaran ng bansa. Hindi dapat minamaliit. Ipagkakaloob ko sa iyo ang Royal Sword of Authority. Gamit ng Royal Sword, kayang puksain ng sinumang taksil. Kapag hawak mo na ang espada, walang magtatangkang mang-insulto sa iyo. Ha ha ha. Ayos to. Simula ngayon, pwede na akong magmayabang. Sobrang bihira tong Royal Sword. Ha ha ha. Mahal na hari, sobrang bait mo sa akin. Siguro may hihilingin ka rin sa akin. Ay nako, si Chin Jun talagang matalino. Kahit magkumpetensya ang mga bansa, si Jiang Kingdom lang ang talagang malakas. Kung atakihin ng Jiang Kingdom ang Jin Kingdom, hihingi ng tulong ang Jin sa akin. Hindi ko alam kung dapat ko silang tulungan. Mahal na hari, ang Jin Kingdom ay katabi ng atin. Kung hindi natin tulungan, malaki ang posibilidad na kapahamakan din tayo. Pero, ang Dazing Kingdom ay mahinang militar. Kung makipaglaban, tiyak tayo matatalo. Ano ba ang magandang paraan sa pagpaplano ng digmaan? Elan, pinapalambing pala ng hari sa akin ang plano ko. Bakit ka natatawa, Star-Lord? Mahal na hari, natatawa ako kasi naisip ko ng paraan para manalo sa digmaan. Oh, anong paraan? Gumawa ng pambihirang weapon. Gumawa ng pambihirang weapon. Anong pambihirang weapon? Kung hindi natin kaya sa lupa,
Subukan natin sa himpapawid. Ang bagay na ito ay tinatawag na glider. Glider. Hindi kayang gawin ang bomber. Pero glider kaya pa. Ang glider na ito ay kayang lumipad sa hangin. Pwede itong tumaas saka bumaba. Talaga bang ganun kalakas? Ito ang paraan ko para siguradong manalo. Ako ang magpapasimula ng aerial battle ng ilang libong taon. Kung mas maaga ka sanang muling nabuhay, Star-Lord, hindi masyadong madami ang namatay sa Dazing Kingdom. Mahal na hari. Pasensya na po, ako ang nahuli. Hindi ka late. Sana magawa mo na agad ang pambihirang weapon para mapalakas ang Dazing Kingdom. Kung kailangan mo ng kahit ano para gawin ang weapon, sabihin mo lang, hindi ko ipagkakait. Mahal na hari, wag po sanang mag-alala. Gusto ko muna umuwi at magbalita ng magandang balita sa pamilya. May maganda pa akong asawa sa bahay eh. Oh, nakalimutan ko. Hindi pa alam ng pamilya mo na ligtas ka na. Umuwi ka muna. Ipapadala ko agad ang Royal Sword. Sige, magpapaalam na po ako. Ayos. Ha ha ha. Talagang ikaw ang pinakamagandang babae sa Dazing. Ha ha ha. Talagang ikaw ang pinakamagandang babae sa Dazing. Dati, hindi ka pinapahalagahan ng asawa mo, pero patay na siya ngayon. Mas maganda, maging babae ka na lang ng general. Ha ha ha. May asawa na ako. Patay man o buhay. Ang bastos, nagpapakatatag sa kasal. Ako mismo ang papatay sa kanila. Boss, awa na po. Boss, ikaw na magsabi kung maghubad ka. O ako na ang magpapahubad sa kanila para sa iyo. Hoy, madam, tulungan mo ako, madam. Sige, ako na maghuhubad. Yan ang tama. Ngayong araw, sa harap ng lahat, gagawin kita. Yung ugali ni Lin Feng. Hindi ko inasahan na makikita ko pa ang asawa ng dance martial champion. Nakakalungkot, narinig ko. At anak pa siya ng isang first class official. Pero pinaalis din yung official na iyon. Maghubad ka, General, pagkatapos mo. Kami naman masarap na. Ayos, ayos. Ha ha ha, tapos na ang foreplay. Ngayon, simulan ang totoong aksyon. Ha ha ha. Tumigil ka. J-Bay, nagmamalasakit ka ba sa babae ko? Buhay ka pa? Ikaw ang mamamatay ngayon. Ikaw ang mamamatay. Halika, kunin mo siya para sa akin. Aray, aray ah. Ha? Huwag kang lumapit. Kung hindi, papatayin ko siya. Bakit ako matatakot? Wala akong hindi kayang gawin. CJ, huwag kang gagalaw. Ilaglag mo na ang hawak mo, bilisan mo. Sige, itatapon ko na. Pakawalan ko siya. Pwede kang lumuhod. Magbigay galang ka sa akin, magmano ka ng ilang beses. Saka ko siya papakawalan. Ngayon, binigyan ako ni mahal na hari ng otoridad. Luhod. Gaya ng saksi, mahal na hari. Hindi mo kayang tiisin. Ang autoridad na ito, kapag sinabi mo, kaya mo bang paniwalaan? Ayan, luhod. Dali, luhod. Lumuhad ka. Ang autoridad ay narito. Ang autoridad ay narito. Ha ha ha, basta-basta lang kumuha ng patpat na espada tapos magpapanggap na may autoridad? Mahal na hari, tiyak paparusahan ng iyong buong angkan. Ang autoridad. Paggalang kay mahal na hari, mabuhay ng 1,000 taon. Lin Feng, paano ka magkakaroon ng espada ng hari? Sino ka ba talaga? Papatayin kita. Hindi mo pwedeng patayin ako. Pati ang hari hindi pwedeng pumatay sa akin. Anong karapatan mo pumatay? Sa diksyonaryo ko, walang salitang hindi pwede. May kapangyarihan akong hindi mapatay. Nasaan ang kapangyarihan? Hindi ko nadala ang kapangyarihan. Kung hindi mo nadala, ibig sabihin wala ka nun. Hindi mo pwedeng patayin ako. Kailangan mo munang mag-isip bago ako patayin. Hindi mo pwedeng patayin ako. Alam mo ba kung sino ako? Oy, siya ang general ng 3 hukbo. Kailangan pag-isipan at imbestigahan bago siya patayin. Hindi mo pwedeng patayin siya. Hahaha, narinig mo ba? Kailangan pag-isipan at imbestigahan bago ako patayin. Nakipagsiping ako sa asawa mo. Wala ka nang magagawa sa akin. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo?
Honey. Huwag mo akong saktan. Ako, Yuan Sheng, walang kwentang tao talaga. Mahal, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na kita sasaktan. Puro pag-aaruga na lang ang gagawin ko. General, naikabit na ang kamay. Ang lakas baka hindi na ibalik. Anong klaseng tanga ba ito? Ay nako. Tawagin pa ng isa pang doktor. General Huang. Yanggong. Hindi naman kita pinabayaan. Bakit mo ako nilalagay sa panganib? General Huang, hindi ako manggahas saktan ka. Bakit mo ako minamaltrato? Mingfo hindi raw siya ang Wak Sengjun. Meron siyang autoridad. Paano hindi siya Wak Sengjun? General. Lin Feng, kilala ko ang pinagmulan mo. Ikaw ang kampyon ng militar, pero nakuha mo lang yan sa koneksyon. Saan mo nakuha ang autoridad na yan? Di ba halata? Talagang may koneksyon siya sa bagong hukbo. Yang tao na yan, pinakamagaling sa koneksyon. Bagong hukbo galing Jiangxi. Hindi kilala ang lugar. Kailangan ng tagapaglingkod. Si Lin Feng ang tagapaglingkod. Yang autoridad. Tiyak galing kay mahal na hari para kay Xingjun. Ninakaw lang niya. Isang tagapaglingkod lang ng Xingjun. Naglakas loob pang bastyusan ako ng ganito. Hindi kita papatawarin. Honey. Ako na lang, maayos ko na. Sabi magre-reunion, dapat magre-reunion niya. General Wang. Ito na ang pagkakataon mong patayin siya. Nagutos na si Hari na magdaos ng pulong para sa labanan. Siguradong dadalo si Wukyu Xingjun. Wukyu Xingjun siguro pupunta. Dahil sa koneksyon at impluensya ni General, basta makipag-alyansa si General kay Xingjun. Hindi na niya gagamitin si Lin Feng na bata. Pag wala na siyang sandigan. Tingnan ko kung paano niya ako lalabanan. Lin Feng. Sa pulong talagang mamamatay ka. Hindi pagkain kagustuhan mo yan. Sir. May utos galing Hari, pakiusap magmadali kang pumunta at pamunuan ang labanan. General, mukhang masigla ka pa rin. Huang, sir, mukha mong may pilat, pati kamay naputol pa, pero naging general pa rin. HMPH, hayop. Hindi ako pwede maging general. Gusto mo rin ba? HMM, tao. Kunkunin mo siya para sa akin. Nagkamali sa nakakataas, walang respeto sa batas. Haba rin ang uniforme ng opisyal ng ikatlong rango. HMM, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ilabas mo ako. 100 palo. Bitawan mo ako. General Huang, sumagot lang naman siya. Sobra na ba yan? Prinsesa, gusto mo ba makialam sa gobyerno namin? May nagdududa pa ba sa aking kakayahan bilang general? Hindi. Hindi sila maarte, ako maarte. Ang kamay mong sira na, nagsasalita ka pa. Maniwala ka, puputulin ko rin yung isa. Lin Feng, ngayon araw mo na ito. Tao, kunin mo siya para sa akin. Ang otoridad ay narito. Tingnan natin kung maglakas loob pa kayong gumalaw. Tingnan natin kung maglakas loob pa kayong gumalaw. Totoong autoridad pala ito. Pwedeng pumatay bago magpaalam. Espesyal na autoridad ng hari. Talaga bang Wukyu Xingjun ka? Lin Feng, totoo bang Wukok Xingjun ka? Ngayon, ikaw na ang komandante ng militar. Tama talaga. Kayang mong lokohin ang iba, pero hindi mo ako kayang dayin. Isa ka lang tagapaglingkod ni Xingjun. Isa ka lang alipin. Sino nagsabi niyan sa'yo? Ako ang general na may hawak sa lahat dito. Kapag dumating na si Xingjun Deren, lalapit ako sa kanya. Kapag wala ka ng likod kay Xingjun Deren, ako na ang bahala sa'yo. Huanggao ay Huanggao. Talagang wala ka ng pag-asa. Ngayong araw, puputulin ko na din yung kanang kamay mo. Tignan natin kung matututo kang gumamit ng utak na yan. Ha, ang laki mo namang magyabang. May hawak akong karapatang hindi mapapatay. May hawak akong gintong medalya. Hindi pwedeng putulin ng espada ng korte ang ulo ko. May hawak akong tigre na palatandaan. Malaya kong magagamit ang daan-daang libong sundalo. Ano ang karapatan mong putulin ang kamay ko? Si General Huang ay may gintong medalya. May palatandaan ng kapangyarihan ng tigre. Angas talaga. Si Lin Feng, siguradong patay na siya ngayon. Oy matanda, tatanungin pa kita ng isa pa. Anong karapatan mong putulin ang kamay ko? Bakit ko kailangang makinig sa'yo?
Ako ang punong commander ng lahat ng hukbo sa bansa. Inaabuso mo ang mga tao. Ginagamit mo ang kapangyarihan mo para sa pansariling interes. Napakalaki ng kasalanan mo. Kaya puputulin ko ang kanang kamay mo para magsilbing babala sa iba. Ha ha ha. Isa ka lang alipin ni Shinjun. Nangangahas ka pang magpakilalang punong commander. Nagpapanggap ka lang? Bakit ko kailangang magpanggap? Isang buwan ko lang kaya paalisin ang Jiangguo. Kailangan ko pa bang magpanggap? Ito. Diyos ko, tama ba ang narinig ko? Isang buwan mo lang papatalsikin ang Jiangguo? Napakalaking biro naman yan. Isang buwan, Lin Feng. Aminin ko, may talento ka. Pero ang sabi mong yon, masyado naman yatang malakas ang loob mo. Sa totoo lang, hininaan ko pa nga ang sinabi ko. Ikaw, wala kang kwenta. Mamamatay ka ba kung hindi magyabang? Sige, pumusta tayo. Kayaan natin kung kaya ko bang paalisin ang Jiangguo sa isang buwan. Hehe, mamaya pagdating ni Shinjun. Siguradong patay ka na. Bakit ko pa kailangang tumaya sa isang mamamatay na katulad mo? Kung duwag ka, lumuhod ka na lang at humingi ka ng tawad. Mukhang totoong ang duwag si General Huang. Dati, mahilig tumayayang si General Huang. Dati, laging natatalo sa pagtaya si General Huang kaya natatakot na ngayon. Lumuhod ka na lang, humingi ng tawad, aminin ang kasalanan mo. Paano ako matatakot? Sige, tataya ako sa'yo. Tataya ako sa'yo. Kahit pa mamamatay ka na. Kapag natalo ka, ikaw ang bahala sa kapalaran mo sa akin. Kapag ikaw ang natalo, ibigay mo na lang sa akin ang palatandaan ng tigre. Ha ha ha, ang totoo. Gusto mo lang kunin ang palatandaan ko ng tigre, hayop ka talaga. Tigilan mo na ang dakdak, ang tanong ko lang, tataya ka ba o hindi? Siyempre tataya ako. Ang Jiangguo, para mga tigre at lobo ang mga sundalo. Kahit patayin mo ako, hindi ako naniniwalang kaya mong paalisin sila sa loob ng isang buwan. Tama, 10 taon nang nagsama-sama ang Kiguo para labanan ang Jiangguo pero di rin nanalo. Ang Jiangguo, puno pa ng magagaling na general. Magaling ang punong hukbo nila. Halos walang kapintasan. Lin Feng, hindi mo dapat tinanggap ang pustahan. Sigurado kang talo. Baligtad. Sigurado akong panalo ako. Hindi nyo alam, ako nang galing sa langit. Natural, may dalang kakaibang kapangyarihan. Kapangyarihan ng langit? Ang kapangyarihang ito ay tinatawag na glider. Kayang lumipad ng tao dito. Saka ang mga bomba na gawa ko gamit ang pulbura. Isang bagsak, talo agad ang kalaban. Grabe, ganun kagaling? Ngayon lang ako nakarinig niyan. Oo nga, oo nga. Tunay ngang medyo milagro to. Ang glider na yan, para talagang kayang patayin ang pinuno kahit milyon ang sundalo. Pag bumaba ako mula sa langit, pasasabugin ko ang kampo ng mga kalaban. Ang mga sundalo ng Jiangguo, parang manok at aso na lang sila. HMM. Ha, paano mo nagawang punitin ang mapa ng galaxy, General Huang? Huwag kayong magpaloko. Huwag kayong maniwala kay General Huang. Kung hindi ka man maniwala, bakit mo naman kailangan sirain yung mapa? Paano kung totoo nga yan? Hindi, impossible yan. Totoo yun. Simula sa una, palaging sa lupa ang labanan. Paano mangyayari na maging laban sa langit? Digmaan ay parang panlilin lang. Importante ang pagkamapanlikha. Atakehin ang hindi, handang depensahan. Oo, tama. Yan talaga ang tunay na diskarte. Si Lin Feng, bata pa, pero grabe na ang karunungan. Tuway siyang henyo. Napakahusay, napakahusay. Bakit hindi siya nagtatrabaho sa tatay ko? Bakit nagkakalat siya ng kwento dito? Hoy alipin, darating na si Shinjun at si Mahal na Hari. Siguradong mapaparusahan ka na. Pag nakita yan ni Mahal na Hari, ayos lang, mas maganda pa nga. Tama na, walang silbi na yan. Ginagamit mo lang ang pangalan ni Shinjun. Nagpakalat ng kasinungalingan dito. Ako na ang magpaparusa sa'yo para kay Shinjun at Mahal na Hari. Hala, dakpin siya. Hawak ko ang espada ng korte. Tignan ko lang kung sino ang mga has. May palatandaan ng 5 biyaya at gintong medalya. Sige dakpin nyo at putulin ang ulo niya. Sino raw ang mga has? Dumarating na si Mahal na Hari. Hala, nandyan na si Mahal na Hari. Siguradong nandyan na ang mga sundalo ng Qingguo. Siguradong paparusahan ka na. Sigurado ka bang mapaparusahan ako? Oo, sigurado. Walang kwenta. Pag di ka naparusahan ni Mahal na Hari, kakainin ko ang dumi ko sa harap mo. Sige, kakainin mo talaga. Mahal na Hari, Mahal na Hari. Bakit hindi lumuhad si Li Feng sa harap ni Mahal na Hari? Hindi na niya kailangan lumuhad. Mahal na Hari, bakit po? Ang kapal ng mukha, paano ginagawa ang ganyan? Sinasabi ko lang. Mahal na Hari, nag-aalala lang po ako. Pero kwentuhan lang naman ito, ayos lang yun. Makinig kayong lahat, siya ang Wu Qiuxing. Mahal na Hari, may bagay akong nais ipaalam. Sana'y pumayag po kayo.
Bakit pinigilan mo akong magsalita, mahal na hari? Napustahan ko kasi si Huang Kibay. Kapag natalo siya, ibibigay niya sa akin ang palatandaan ng tigre. Napakagalante niya. Itong palatandaang tigre, nagagamit para galawin ang hukbo ng pamilya Lin sa loob ng maraming taon. Kailangan ko talagang makuha ang palatandaan ng tigre. Kung iyon lang ang kailangan mo, pwede ko namang hingin para sa'yo. Kaya lang, pag nakuha mo na, hindi mo rin magagamit. Ang pamilya Lin, ilang taon nang sila ang may kontrol sa hukbo. Huwag kayong mag-alala, mahal na hari. Habang hawak ko ang palatandaan, may paraan akong kontrolin ang hukbo. Yan naman talaga ang trabaho ko noon pa. Sari-saring paraan ang alam kong paggalaw ng hukbo. Sabi ni Kagalang-galang siya raw ay ang walang kinatatakutang bituin. Oo nga, pero parang hindi pa tapos magsalita si Kagalang-galang. HMM. Kalokohan niyang sinasabing walang kinatatakutang bituin. Ngayon siguradong nagmamakaawa na yon kay Kagalang-galang. Nagmakaawa na wag siyang ipapatay. Parang hindi naman ganun ah. Pambabaing opinyon yan. Ulitin mo nga. Ikaw, prinsesa ng Jin. Hindi ba't hinihintay pa kayo ng mga tao sa Jin na iligtas ko? HMM. Kagalang-galang, yung sinabi nyo kanina. Hindi ko masyadong narinig. Sabi ko siya ang pinakamalapit na tauhan ng walang kinatatakutang bituin. Tinuruan siya ng walang kinatatakutang bituin ng mga kaalaman mula sa mundo ng mga Diyos. Kagalang-galang, bakit hindi nyo siya pinapatay? Bakit meron siyang espadang pinagpala? Ngayon malinaw na lahat, nakakonekta pala siya sa walang kinatatakutang bituin. Narinig mo ba ng malinaw ang sinabi ni Kagalang-galang? Narinig ko, susunod na lang ako. Ako, handa akong sumunod. Hindi sapat na. Sumunod lang. Sino ba yung nagsabi kanina na pag hindi ako naparusahan? Kakain siya ng tae? Mga utusan, kunin niyo ang dumi ng kabayo. Ay nako. Kagalang-galang. Anong nangyari? Hindi ba pasado sa panlasa mo, General Huang? Tama lang naman. Paano mo nga ba kakainin niya ng ganyan katuyo? Sige, abutan niyo ng timba ng ihi ng kabayo si General Huang, pangbanlaw. Tuloy po, General Huang. Pakisabay na po, kain at inom. Huwag niyo masyadong dibdibin ang lahat ng nangyayari. Grabe ang hilig ni General Huang. Isang buong timba ng ihi. Makakaya ko ba talagang ubusin yan? Ha 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 ha. General, pasensya ka na kung may nasabi akong masama kanina. Patawarin mo ako. Hindi na pwede, hindi mo na makakain. Kagalang-galang, kagalang-galang. Inuutusan kitang kainin yan. Kumain ka, General Huang. Kagalang-galang na ang may sabi, tapos ayaw mo pa rin kainin. Ha ha ha. Bilasan nyo na, kain. Bilasan, bilasan. Kumain ka na. Totoo na talaga. Hoy, tingnan nyo. Kinain ni Lao Tang. Paano niya nakakain yan? Inumin mo pa, dali, uminom pa? Ay nako, totoo na, umiinom nga, bilasan nyo tingnan. Ay nako. Dahan-dahan lang sa pagkain, General Huang. Sasamahan ko muna si Kagalang-galang para pag-usapan ang detalye ng labanan. HMM. General Huang, dapat palitan mo na pangalan mo sa General Taet Ihi. Ubo, ubo, ubo. Oh, walang kinatatakutang bituin, kumusta na ang magagawa mo dyan sa hangin ng mga Diyos? Nakahanda na ang lahat. Ang kulang na lang ay panday. Huwag kang mag-alala, walang kinatatakutang bituin. Ang buong departamento ng palasyo ay nasa utos mo, hahaha. Mamaya-maya lang, tapos na yung hangin ng mga Diyos. Ang kulang na lang talaga ay ang mga bomba. Oh, bomba. Ano ba ang bomba? Ang bomba ay iyong gawa sa pulbura at sumasabog. Pulbura naman meron tayo. Ginagawa nilang kidlat na bomba yan sa militar. Pero mahina lang ang lakas. Hindi makabasag ng armor. Pulbura pero di kayang butasin ang armor. Kasi hindi pa nila naimbento ang matinding klaseng pampasabog. May pagkakataon na naman akong magyabang. Butas armor lang. Kayang-kaya ng bomba ko yan. Ay grabe, ang husay mo talaga. Ay nako, paniguradong aabangan ko ang magandang balita mo. Ako rin, excited na. Wow, ang ganda ng disenyo nito. Ang ganda ng disenyo. Sobrang astig talaga. Parang nakakainggit sa galing ng mga gumawa. Aba, natutunghayan nyo ang teknolohiya ng hinaharap. Grabe, ang disenyo. Napakadetalyado. Hindi ako makapaniwala. Talaga bang ganito kadetalye ang drawing? Kaya dapat magsipag kayo pag nabuo natin ang sandatang ito. Sisikat ang pangalan nyo sa kasaysayan. Boss, gusto rin naman namin magsikap.
Pero napaka-komplikado ng mga pyesa. Di namin kayang gawin, boss. Oo nga, baka tanging huling tagapagmana ng Moklan lang ang makagawa nito. Sige, kunin niyo siya. Pero tutok siya sa pag-aaral, mataas ang pride, at mahiyain. Baka hindi madaling yayain yun dito. Oh, sa harap ko. Hindi siya makakatanggi. Ako na mismo ang pupunta. Ay sus! Kalokohan, utusan lang ng walang kinatatakutang bituin. Nagmamataas pa sa akin. Dahil lang ba meron silang koneksyon sa walang kinatatakutang bituin? Kayang-kaya ko rin yan. Paano nga ba magkakakoneksyon? General Huang, may good news. Oo, may balita akong nakuha. Sabi nila, si Lin Feng pupunta para kumbinsihin ang nag-iisang tagapagmana ng Moklan, si Mo Yaor, para buuin ang sandata ng mga Diyos. Pupunta sila kay Yaor para magpagawa ng sandata. Oo, ha ha ha. Hindi ba nila alam na matagal na akong may ugnayan kay Yaor? Tama, pag ikaw ang pumunta, General, tiyak hindi na makukuha pa ni Lin Feng si Mo Yaor. Pag hindi nila nakuha si Yaor, di rin magagawa ang hangin ng mga Diyos. Siguradong mawawala ang pabor ng walang kinatatakutang bituin sa kanila. Sa oras na yon, may pagkakataon na akong makalapit kay walang kinatatakutang bituin. Ano pa hinihintay natin? Maghanda na agad ng kabayo. Dumating na si General Huang, pinuno ng pamilya. Hoy, ako na ito, Lauer. Sino ka? Ako, si Lau Huang. Noon, niligawan pa kita. Hindi kita kilala. Umalis ka na. Istorbo ka lang sa pag-aaral ko. Kung gusto mong umalis ako, payag naman ako. Basta may pupunta dito na Lin Feng, hihingi ng tulong mo. Huwag na huwag kang papayag sumama. Lahat ng bagay ay second rate. Bukod sa pag-aaral, wala akong pake sa mga organisasyon. Kahit ang kagalang-galang pa ang mag-utos, hindi ako susunod. CJ, kung walang visa pag si kagalang-galang, ako ang maniniguradong mapapansin ka. Aba! Matagal nang abalay ang Yaor na yan sa pag-aaral ng mechanics ng Moklan. Kahit ako, hindi na ako kilala niyan. Tutulungan ka niya, malabong mangyari yan. Kahit sino ka pa, umalis ka na. Ayaw mo umalis? Mga tao, palayasin yan. Haha, nabigo ka, bata. Ako mabibigo. Kalokohan. Ah, Ang kapal ng mukha mong makipagdebate sa akin. Mga tao, baliin ang mga binti niya. Ano ka mo? Matagal ko nang narinig na ang Moklan ay pinakamagaling sa lahat ng mechanics. Di ko inakalang ang pinuno nyo ay nag-aaral ng kung ano-anong sirang gamit. Anong sirang gamit? Wala kang alam. Ang ganda kaya ng disenyo ng motorcycle ko. Yang walang kwentang tauhan na yan. Yumayabang lang dahil tauhan siya ng walang tinatatakutang bituin. Yaor, paalisin mo na siya. Tawagin mo akong pinuno. Hindi naman kita kilala. Naku, Yaor, paborito pa naman kita. Eh ikaw, Huang, mukhang di halata ah. Isa ka rin palang malakas mambola. Ma'am Babala? Oo, Ginagawa mo lang yan para mas maging maginhawa ang motorcycle, no? Oo. Marunong ka bang magbasa ng plano? Nag-aral naman ako dati ng engineering, kaya madali lang maintindihan yung mga ganyan. Mukhang kahit tinawag kita dito, wala rin akong maitutulong. Aalis na ako. Sandali lang. Itong binatang ito, may mas maganda ka bang solusyon? Siyempre meron. Sige, sabihin mo na. Narinig mo na ba ang tungkol sa Munyu Liuma? Iyan ay lihim na kasanayan ni Wolong. Kayong mga dalagang gaya mo, lumuhod ka at pakiusap na turuan kita. Ano ang Munyu Liuma? Ano ang Munyu Liuma? Munyu Liuma. Ang buto nito ay mga konektadong piraso. Ang mga gear naman ang laman nito. Hindi ito nadedepende sa hangin. Kahit walang makina, gumagalaw ito ng kusa. Hindi kailangan ng tao para gumana. Iyan ang tinatawag na mekanismo. paano mangyayari yun? Grabe, ang galing niyan. Hindi ginagamit ang lakas ng tao. Imposibleng mangyari yun. Oo nga, tama, imposibleng mangyari yun. Itong batang ito, puro kasinungalingan lang sinasabi. Gawa-gawa lang niya yung kwento. Sa tingin mo, gawa-gawa ko lang ba ito? Hindi. Baka naman hindi niya inimbento. O, baka kaya talagang kayang gawin ito.
Pinuno, meron ba talagang ganyang klaseng gamit dito sa mundo? Kung totoo yan, siya ang pinakamagaling sa buong mundo. Hindi lang yun. Baka nga mas magaling pa siya kaysa sa nagtatag ng Molgia. Salamat sa inyo, Master. Master, ituro mo po sa akin ang Monio Liuma. Turuan mo rin kami ng pamamaraan sa Monio Liuma. Huang Gao, tingin mo ba matutulungan pa niya ako ngayon? Yawer, ordinaryong tauhan lang naman siya ng Yi Xingjun. Paano siya magiging ganoong katalino? Huwag mong maliitin si Master. Yawer, pinagsisihan ko ang pagmamahal ko sa'yo, pero hindi mo man lang ako pinapanigan. Pinapanigan mo siya. Hindi ako kumakampi kanino man. Pinapanigan ko lang ang may talento. At siya ang may natatanging galing, at ikaw. Umalis ka dito. Ang mga taong walang silbi, sa huli wala ring makukuha. Where, may nagtitiwala sa'yo, pero ako hindi. Hindi ako naniniwala na kayang gumawa ka ng Monio Liuma. Pwede tayong magpustahan ulit. Kung matalo ako, anumang ipagawa mo, gagawin ko. Pero kung manalo ako, ikaw ang magpapagamit sa akin ng yelo para sa paggawa ng pilipilitang. May niluluto ka na namang plano. Kanina, parang walang silbi ka. Ngayon parang takot ka naman. Hindi. Bilang general, hindi pwedeng matakot. Wala namang lakas ang pili-pilitang. Sige, tatanggapin ko ang pastahan. Ayos, gagawin ko na ngayon to. Ay, sobrang laki nito. Hindi pwede, Danam. Hintayin mo, kukunin ko lang ang pambutas. HM. Kaya ang Monio Liuma ay produkto ng mekanikal na pag-isip. Maayos ang mga bahagi. Pino ang pagkakadisenyo. HM. Nagpapanggap lang. Long alam na ang oras, hindi pa rin tapos. Mukhang ngayong araw, hindi mo na matatapos to. Mahira naman talaga. Pero buti na lang, Mujia ito. Dito, maraming magagaling na tao. Ay naku, ito, gumagalaw ba ito? Ang galing niya talaga. Gumagalaw ba talaga to? Grabe, sobrang galing niyan. Nakakita ka na ba? Ganyan kagaling. Ganyan kagaling pala. Diyos ko. Nakakita ka na ba? Wow. Lumakad ka lang ng dalawa. Ibukas mo ang mga mata mo, tingnan mong mabuti. Kung talagang makalakad ng mag-isa, Magiging milagro yun. Hoy, gumagalaw. Gumagalaw na. Grabe. Gumagalaw, gumagalaw, gumagalaw. Gumagalaw nga. Ay nako, gumagalaw talaga. Feng Gao, bukas pupunta ako sa inyo para kunin ang tauhan. Huwag mong kalimutan na muling maghanda. Matandang tauhan, abangan natin ang laban, HM. Salamat, Master. Master, turuan mo po ako ng kaalaman ng Molgia. Master, turuan mo po ako ng kaalaman ng Molgia. Sir, totoong pinatawag niyo ang pinuno ng Molgia? Oo, noon, pinapatawag ni His Majesty. Pero ni minsan, hindi sumama ang pinuno ng Molgia sa gobyerno. Tama, mas malakas pa ang impluensya ni Sir kay His Majesty. Oo. Ang Molgia hindi tumitingin sa kapangyarihan. Talento lang ang mahalaga. Lin Feng ang walang kapantay na Master. Kaya natural lang na sumama ang Molgia. Ang Monio Liuma at kung ano-ano pa ay maliliit lang na mekanismo. Ang tunay na makalilipad sa kalangitan ay ang mga mahiwagang gamit. Master, sana Molgia ang gumawa ng mahiwagang gamit na iyon. Iyon ang hinihintay ko. Sige, ibibigay ko na sa iyo ang gawain. Molgia, hindi magpapabaya sa utos mo, Master. Nako, ang galing talaga nito. Sir, pinapatawag ka ni His Majesty. Pupunta na ako. His Majesty. Nako, ang mahal na yumaong hari, narinig ko na. Kaya mo pa ring mapasunod ang Molgia. Maswerte ang Zingo dahil sa'yo. Sir, sobra naman po ang tingin nyo. Ngayon, tapos na ang mahiwagang glider. Nakalagay na lang ang artillery platform. Pili-pilitang ang tinutukoy mo. Ang pili-pilitang ay hawak ni Huang Jibay. Ako na ang bahala, His Majesty. Hindi na kailangan, nakuha ko na rin. Si Huang Jibay, iniisip na walang silbi ang pilipilitang. Bukas, ipapakita ko sa iyo ang galing nito. Sige. Bilasan mo, kumuha ka pa ng ilang timba ng tubig, dali. Ikaw mismo.
Boss Huang. Nandito na ang walang silbi. Ito ang pili-pilitang na gusto mo. Nandito na lahat. Pag uwi mo, ilagay mo sa bahay, isampi mo ng mga 10 araw o 2 linggo. Baka magkaroon ng konting pagsabog. Binge ba ang tenga mo? Ang gusto ko ay tauhan sa paggawa ng pili-pilitang. Ayaw ko ng pili-pilitang mismo. Tauhan lang sa paggawa ng pili-pilitang. Hindi ba't para gumawa rin ng pili-pilitang? Sino ba ang gusto ng pili-pilitang? Walang kwenta ang pili-pilitang. Ang gusto ko, gumawa ng malaking kanyon na bomba. Yung kanyen mo, baka nga mas mahina pa kaysa sa pili-pilitang ko. Maski mas marami kang pili-pilitang, hindi pa rin. Matatalo ang isang kanyon ko. HM, puro kalokohan ang sinasabi mo. Kung ayaw mo maniwala, gagawin ko na lang para makita mo. Halika, kayong dalawa lumapit. Gusto ko makita kung anong klaseng kanya ang kayang gawin ng mga tauhan mo. Ito ang 2 tauhan na gusto mo. Tingnan ko nga kung anong kanya ang kayang gawin ng 2 walang silbi na yan. Abangan mo na lang. Ang mga kamay nyo, puro uling. Mula pagkabata siguro, bumibilad sa pulbura. Oo, Pero pili-pilitang lang ang kaya nyo. Hindi nyo kayang gumawa ng mas malalakas na kanyon. tama. Itong 2 tauhan na ito, walang silbi talaga. Itong mga ito, matagal ko nang gustong paalisin sa kampo. Kung gusto mo, HM, ibibigay ko sa inyo, sir. Kami ang walang silbi. Ako, wala akong silbi sa iyo, sir. Ang mga tao, hindi masyadong mautak. Maraming magagaling na kabayo, pero bihira ang tunay na talent scout. Iba ako sa taong ito. Hindi siya nakakakita ng yaman. Pero ako, kaya kong dalhin sa inyo na makagawa ng makabagong kanyon. At mapaukit ang pangalan nyo sa kasaysayan. Sir, totoo ba yan? Siyempre, dadalhin na kita ngayon. HMM. Kaya hindi nyo kayang gumawa ng mas malakas na bomba ay dahil ang gamit nyo ay pulbura lang. At hindi tunay na pampasabog. Maaari bang itanong ko, boss, ano ba talaga ang pinagkaiba ng pulbura at pang-explosibo? Ang pulbura, pampaputok lang ng paputok para magpasaya ng tao. Habang ang pampasabog, parang lindol at bagyo ang dating. Eh boss, kung ganito kalakas sa pampasabog, paano naman po ito ginagawa? Depende na yan sa recipe ng timpla. Noon, nung nagsisilbi pa ako bilang sundalo, nakakagawa ako ng lutong bahay na pampasabog. HMM. Keso parang lindol at bagyo raw. Nako, nagbibida-bida ka lang yata. Kung totoo nga yung lakas na sinasabi mo, dapat matagal ka nang naging Diyos. Kailan ko ba sinabi na hindi ako Diyos? Pati, ako mo, di pa rin nababago. Sinabi na ni Mahal na Hari. Ikaw raw, nagkukunwari pa rito. Sabi ni Mahal na Hari, maniniwala ka naman kagad. Anong ibig mong sabihin? Wala naman akong ibang ibig sabihin. Kung di ka naniniwala, hintayin mo na lang matapos ang pampasabog ko. Huwag kang tatakbo. Eksag lang yung bomba mo, para lang yung ordinaryong fireworks. Hindi kailangan ni General tumakbo dyan. Oh, tumakbo si General. Astig ka, ako. Hoy, Huanggaw, curious lang ako, ilang piraso ka kaya mabiyak pag sumabog yan? Hahaha, nako, parang exaggerated yan. Hindi mo naman ako masusugatan kahit isang hibla ng buhok ko. Sige, hintayin mo, makikita mo. HMM. Sige, tara na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang galing ko. General, inumin niyo po ang tsaa. General, patawad po. Peste ka, pati pagbuhos ng tubig, di mo kayang gawin. Gusto mo ba talaga akong pasuin? Mga tao, parusahan ng 100 palo. General, maawa po kayo. Bilis, General, maawa po kayo. General, patawarin niyo po ako. Honggaw, binigyan kita ng ialiping palayaw dahil umaasa ako na magiging mahinahon ka sa gawa mo. Hindi ko inakala, nagkaganyan ka pa rin. Lin Feng, kapal ng mukha mo na magkunwaring Shinjun. Pastahan tayo, irereklamo kita sa hari, ipapakulong kita. Isumbong mo muna, bago mo ako tapatan, tingnan mo muna ito. Ito ba yung sinabi mong bomba na parang lindol at tsunami? HMMPH. Wala namang kakaiba dyan. Ordinaryo lang yan. Ordinaryo lang. Sa oras na pasabugin ko yan, siguraduhin mong di ka tatakbo. Sinabi nga ng general. Kapag may tumakbo, apo na lang siya. Wang General, dito ka. Bilis, bilis. Hoy, Huanggaw, huwag kang kikilos. TSK, hindi ako kikilos.
General, naiihi ako. Mauuna na akong magbanyo. Ahaha. Tignan mo, ilang piraso na kaya si Huanggao. Eh. Kayong dalawa, sumama na kayo sa akin pabalik ng palasyo ng inyong unit. Dalhin ko kayo para magsimula ng bagong panahon. Opo, boss. Tara na. Shinjun, dumalaw ako para batiin ka. Alam na ni Mahal na Hari. Ang nangyari sa Maynila, meron pa bang hindi nalalaman ni Mahal na Hari? Parang bumaligtad ang mundo, walang kapantay. Palagi mo akong ginugulat, haha. Mahal na Hari, yun ay paunang tikim lang. Kapag natapos ko na ang pampasabog ko, mas lalakas pa ito. Mas lalakas pa? Gaano kalakas mo gusto? Nuclear bomb hindi kaya. Yun lang hirap na. Ayos. Basta may elite soldiers. Siguradong nilindol ang buong bansa sa atin. Lahat ng kailangan handa na. Kailangan na lang ng bakal at kahoy. Pag dumating na ang mga yon, magsisimula na ang produksyon. Ayos, ako'y maghihintay sa balita mo. Lin Feng, hayop ka. Sisiguraduhin kong titirahin kita. Boss, may balita. May kailangang ibalita. May iniutos kang especially iya sa departamento ng paggawa. Ngayon, naghihintay sila ng batch ng iron at kahoy papunta ng Maynila para madalian ang paggawa ng magic item. Boss, ito ang ruta ng mga delivery truck dinaan ng especially iya. Ha ha ha. Ipabot ang utos. Maglagay ng checkpoint sa dadaanan. Kapag may nakita na delivery truck, arestuhin agad. Bilis, boss, susunod po agad. Tikman mo to. Tumabi ka, tuturuan pa ako ni Lin Feng ng martial arts. Ikaw ang tumabi. Tuturuan ako ni Lin Feng ng paggawa ng magic item. Ako ang prinsesa ng Jin. Ang tapang mong agawan ako. Ang mga disipulo ng Mohia ay kalat sa buong bansa. Wala akong inuurungan. Boss, may problema. Ang mga bakal at kahoy natin, nasabat po yata. Sinong sumabat? Ako ang sumabat, boss. Ako po yung sumabat. Ha ha ha, pasensya na. Bilang general, may karapatan akong mag-imbestiga. Ang batch ng kargamento nyo. Tinuring na, suspicious goods, kaya nasabat ko. Hayop ka talagang matanda ka. Alam mong mali yan. Palayain mo na. Hayop ka talagang matanda ka. Huang Jibay, yang kargo ay mahalaga para sa paggawa ng magic item. Pakibalik na agad. Yawer, syempre, kailangan talagang palabasin yan. Pero, bagamat ako'y isang general, hirap talaga akong kontrolin ng tropa. Sa tingin ko, sa ngayon, malamang hati-hati na ang mga kargamento. Ang mga sundalo talaga, ang bababa ng asal. Yawer, sana maintindihan mo ako. Kalokohan, ni hindi mo talaga balak na palabasin ang kargamento. Prinsesa, hindi mo dapat basta-basta sinasabi yan. Lahat ng ginagawa ko, para sa bayan. Para sa gobyerno ang ginagawa ko. Paano ko nagawang ganitong bagay? Ibig mong sabihin, wala kang magawa, hahaha. May paraan naman. Kung luluhod ka at magmamano ng ilang beses, baka gumanda ang mod ng general. Agad kong ipag-uutos. Ano, game ka ba? Bastos ka, si Lin Feng ay kilalang matalino sa buong mundo. Hindi siya dapat luluhod sa'yo. Kung ganun, wala na akong magagawa. Kahit pagamitin mo ang espada ng hari at tumakbo sa pinakamabilis na kabayo, 2 araw pa rin ang kailangan. Sa loob ng 2 araw, siguradong wala na ang mga kargamento mo. Hahaha. Lin Feng, gusto mong gumawa ng mahiwagang gamit. Mukhang hindi mo magagawa. Sino bang nagsabing ang kabayo ang pinakamabilis? Ang pinakamabilis, dapat yung lumilipad sa langit. Lumilipad? Hahaha. Wala ka pang ang nalikhang mahiwagang gamit. Anong gagamitin mo pang lipad? Mukhang may topak ka ata. Feng, masyado ka na bang pressure? Matalino. Paano kung antayin na lang natin ang next batch? Next batch na lang. Next batch. Ano yan? Antayin na lang ang kahit kailan. Pagdating ng panahon, matagal nang nasakop ang Dajin ng Jiangguo. Kalokohan, puro kalokohan. Pwe. Kaya nga, sa tingin ko, mas mabuti pa kung magluhod ka at magmano ng ilang beses. Pag gumanda ang mod ni General, baka ibalik ko pa ang batch ng kargamento mo. Luhod ka pa. Haha, ever since, ikaw lang naman ang lumuluhod sakin. Kitang-kita naman. Siya ang may problema, hindi ako ang ayaw tumulong. Tama, hayaan na lang. Hindi ko kailangan ng pretensyon mo, kaya ko rin kahit wala ka.
Matalino, totoo ngang may mahiwagang gamit. Kayang umabot ng langit. Siyempre. Prinsesa, huwag kayong paloko sa kanila. Wala namang maraming mahiwagang gamit. Sinungaling tong taong puro kwento lang. Kung totoo bang puro imbento, malalaman mo mamaya. Sige, lahat ng tauhan ng Public Works, lumabas at tumulong. Ako ang gagawa ng hot air balloon. Bro, sabay-sabay tayong magsikap. Gawin nating maayos to. Tulungan ninyo akong makaakyat sa langit, okay? Lin Feng, bakit hot air balloon ang makakaakyat sa langit? Simple lang. Dahil ang mainit na hangin ay umaangat sa malamig na hangin. Hindi ko gets. Ay, prinsesa, di maintindihan, normal lang yan. Ano raw, mainit na hangin at malamig na hangin. Hindi ko pa narinig yan, mukhang imbento lang. Huangdong, paulit-ulit lang ang sayo. Ang dami ko ng beses na sinampal ang mukha mo. Di ka talaga natututo. Dati, si Xingjun ang matalino. Ngayon, urgent ang sitwasyon. Di ako naniniwala na may gabay pa ni Xingjun. Liseth, Lin Feng. Totoo ba yung hot air balloon na yan? Hindi naniniwala. Tanungin mo si Yao. Di ko rin alam. Pero naniniwala ako kay Matalino. Yawer, huwag kang paloko sa kanya. Umalis ka na. Bukasan, gumising ng maaga. Panoodin mo akong lumipad sa langit. Sige, syempre, kahit hindi ako matulog buong gabi, basta bukas mapapanood kitang mapahiya sa harap ng lahat, HM. Laban lang, laban lang. Lin Feng, kaya mo talaga lumipad bukas? Siyempre kaya. Kung lilipad ka bukas, pwede ko ba sumama? Simula bata, pangarap ko talagang lumipad sa langit. Hindi lang kita kayang kasama sa langit. Kaya pa kitang paliparin ng todo-todo. HM. Oh. Ay. Lalo pang humihigpit ang labanan. Di ko alam kung ilang mahiwagang gamit na ang nagawa. Puntahan ko nga ang Bai family. Punta sa Palace Department. Maharlika, walang tao sa Palace Department. Ha, nasaan na ang lahat? Nagpuyat sila buong gabi. Dahil daw bukas si Lin Feng ay lilipad na sa langit. Ano, lilipad? Maharlika, kalokohan naman yan. Maghanda, gusto kong makita ang nangyayari. Sige. Sabay natin abutin ang langit. Ay. Oh, ay. Maharlika, nandyan. Bumalik agad. Hindi pa tapos si Wifey. Huwag mong talikuran si Maharlika. Mahalika, sandali lang, babalik na rin ako. Pagbalik ko, ikaw agad ang una kong kakausapin. Oy, tingnan mo. Si Matalino. Pati si head ng family. Talagang lumipad sila. Nanalo talaga sila. Naka-wave pa sila sa atin. Ay. Totoo, nakaakyat sa langit. Di ba sinabi mong di kayang lumipad, Huanggo? Ha. Wow, itong mineral na to, parang ginto talaga. Yayaman tayo. Para yan kay Xingjun, para gawa ng usok. Kung ibenta natin yan, sa tingin mo, bababa ba si Xingjun mula sa langit? Paparusahin tayo? Ano bang Xingjun na yan? Puro pa imbabaw lang yan ng mga tagapamahala. Oo nga, kung may tunay na si Yanjun, agad akong magpari. Ay, natatakot ka ba? Kung natatakot ka, huwag mo akong pigilan yumaman. Kuya, biro mo naman yan. Paano naman kita pipigilan yumaman? Nakakatakot lang ako. Ano ba kinakatakot mo? Kinakatakot mo ba si Kawo Shenjun? O si Sian Shengjenjun? Kung pumunta sila dito, isang tibak lang, chop, hati sila. Sir, di mo pa ba gets? Nag-aasaran lang lahat yan. Ngayon, Makata. Bukas, Mandirigma. Pasa bukas, si Xingjun naman. Puro fake lang. Hindi fake. Totoo, may Xingjun talaga. Xingjun, kawan mo kami. Xingjun, kawan mo kami. Ay, General, patawad. General, patawad.
Kayo yun. General, patawad. Ang lakas ng loob niyong harangin ang kargamento ng tropa. Hindi na po, hindi po, utos ni Huang Dajangjun. Oo, sumunod lang kami sa utos. General, patawad. Patawad? Maniwala ka, tatagain ko kayo. Lin Feng, wag mo muna silang tagain. May kailangan pa sila, mag-deliver ng kargamento papuntang syudad. Oo nga, kailangan pa namin. Gagawin naming 800 mile express para may deliver ang kargamento sa syudad. Sige, bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Kung sa loob ng isang araw, di makarating ang kargamento sa syudad, ako mismo ang magre-report kay Lord Yama. Lahat kayo, lulubog sa kumukulong antika. I-deliver namin, siguradong I-deliver. I-deliver namin. Aba, lakad na. Oo, oo, bilisan, lakad. Gusto nyo bang sumakay ng karwahe? O gusto nyo pa rin mag-flying? Mag-fly na lang tayo. Tara, alis na. Lin Feng, ang saya talaga ng pakiramdam ng lumilipad. Narinig ko lang na sinabi mo ulit na ikaw daw si Wukok Xingjun. Bakit ba lagi mong ginagaya siya? Oo nga, kahit hindi ka talaga si Wukyu Xingjun. Ikaw pa rin ang pinakamagaling dito sa mundo. Mga bes, hindi nyo lang talaga ako kilala. Narinig ko raw, mas mabilis matupad ang wish kapag sa langit ka nag-wish. Totoo ba yan? Pero dapat daw dalawa, isang lalaki at isang babae. Wala naman akong split body technique eh. Kaya isa lang sa inyo ang pwede kong samahan. Samahan mo ako. Ako ang dapat mong samahan. Eh di parang pareho nyo na akong sinamahan. Dali, mag-wish na kayo. Oo nga. Kung tapat ang puso mo, matutupad yan. Ay, hindi pa bumabalik, ha? Baka bumalik na talaga sa langit si Xingjun. Pag nawala si Xingjun. Paano na ako? Paano na buhay ko? Ay, grabe. Mahal na hari. Bumalik na po ang inyong lingkod. Ay grabe, Diyos ko. Anong tagal mong bumalik? Nag-aalala na talaga ako sa'yo. Wala akong ginawa kung hindi mag-isip sa'yo. Lin Feng, kumpleto na lahat ng materials. Pwede na nating simulan gumawa ng Shanky. Mga taga-engineering, mag-overtime tayo. Dapat matapos agad. Opo, sir. Anong sabi mo? Galing sa East, may balita, na-deliver na ang mga goods. Malapit nang matapos ang paggawa ng Shanky. Mga walang kwentang tao kayo, walang kwenta. General, kalma muna po. General, ayaw ko talaga magpalampas ngayon. Ibigay mo ang utos at paatrasin ang mga sundalo sa border ng 200 kilometro. General, hindi pwede. Hindi talaga. Kapag ganoon, siguradong papasok ang tropa ng Django ng diretso. Delikado na ang Jingo. Pati ang Zingbo natin, mahihirapan din. Pinagdududahan mo ba ako? Hindi po. Dali, gawin mo na. Opo. Tanga. Kahit iniwasan mo, so what? Hindi talaga kita papalampasin ngayon. Ay. Opo. Hehe, ate, Pagod ka na siguro. Ako na magpapakain kay Lin Feng. hindi na kailangan, princess, pagod ka na rin. Ako na lang ang magpapaypay kay Dax iyan. Ako na magmamasahe ng balikat ni Lin Feng. Asawa ko siya. Hindi ko pakialam. Hinalikan niya ako. Ay, hinalikan din niya ako. Asawa, ang landi mo talaga, ha? Mahal, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Nandito ang hari. Tol, ang solid mo talaga. Sakto ang dating mo, mahal na hari. Mahal na hari. Bumangon na kayong lahat. Nabigo ang depensa sa border. Tumuloy ng 200 kilometro ang Django papasok. Ngayon nasa Jingo na sila. Nabigo ang border. Hindi naman ang pangunahing tropa ng Jianggu yun. Yung side troop lang nila, hindi naman malakas. Bakit nabigo ang border? Tanungin natin si Huang Dajangjun. Dalhin si Huang Jaibay dito. Mahal na hari, wala po akong kasalanan. Hay nako. Wala kang kasalanan? Bakit mo pina-address ang mga sundalo sa border? Huang General, gusto mo bang mapahamak ang Jingo? Mahal na hari, sunod-sunod ang laban ng mga sundalo natin taon-taon. Ang dami ng casualties. Dagdag mo pa, ang troops ng Jiang ay palaging nananalo. Kung hindi po sila paatros,
Baka maubos na ang sundalo natin. Mahal na hari, ang sakripisyo ng bansa natin sa Jinguo sobra na. Hindi na sulit, hindi na sulit. Wala kang alam. Short-sighted ka. Alam mo ba, Jinguo at bansa natin magkatabi. Kapag kinuha yan ng Jiangguo, ginamit lang na springboard ang Jinguo, tutuloy-tuloy na papasok dito. Alam mo ba yon? Kapag nawala ang labi, malamig ang ngipin. Gusto mong masayang lahat ng sakripisyo ng mga sundalo natin? Mahal na hari, huwag kang mag-alala kay Lin Feng. Palagi namang may solusyon yan. Mas maganda kung siya na magplano. Lin Feng, gusto kong makita kung paano mo solusyonin to. Lin Feng, kapag nailigtas mo ang Jinguo, pumapayag ako, maging kabit mo ako. May tuturing din nating nailigtas ang Jinguo kapag naligtas ang Jinguo. May paraan ka ba? Meron. Mahal na hari, tapos na ang paggawa ng Xianqi. Berry ang bata mo. Sige, Tara, sama-sama tayong tumingin ng Xianqi. Mahal na hari, please. Mga kasama, tingnan niyo ang matagal nang hinihintay na Xianqi. Ito na ang Xianqi glider. Sa isang glider, kasya ang 10 bomba. 10 glider, 100 na bomba. 100 glider, 1,000 bomba na yon. Pag meron talagang 100 ng Xianqi, Lahat ng lupa dito sa mundo, walang makakagaya. ang galing talaga kung meron ito. Ang Jinguo, garantisadong magtatagal at yayaman. Hay, ganito kagandang okasyon sa pamilya mo, Gia. Bakit parang malungkot ka pa rin? Mahal na hari, bilang anak ng inyong lingkod, hindi ko talaga kayang maging masaya. Oh, bakit nga? Talagang matindi ang kapangyarihang ito ng Xianqi. Ang sinabi ni Dakilang Henyo, may matibay na batayan. Ang Dajengguo ay tiyak na walang makakatalo, pero sa digmaan ng pagsaklolo sa Jinguo, mukhang hindi magagamit ang Xianqi. Mahal na hari, prinsesa, huwag kayong mag-alala. Ang Xianqi ay magagamit pa rin. Dakilang Henyo, huwag masyadong kumpiyansa. Ang Xianqi glider ay kailangan sumabay sa hangin. Kailangan nating tandaan ang direksyon ng hangin. Mahal na hari, ang kailangan natin ay hanging silangan. Pero ngayon, ang umiihip ay hanging kanluran. Ha ha ha, kaya mahal na hari, hindi magagamit ang Xianqi glider sa digmaan ngayon. Ha. So, itong imbensyon mo, wala palang silbi. Mahal na hari, hinihingi ko pumpayag ang pangunahan ng hukbo. Kahit hindi natin matalo ang Jiangguo, kaya nating matulungan ang Jinguo. Matulungan. Ano bang silbi nun? TSK, ang Xianqi mo, hindi mo magamit. Paano ka makikipaglaban? Sino nagsabi na hindi magagamit? Walang hanging silangan. Paano mo gagamitin ang Xianqi? Walang hanging silangan. Kung ganun, hihingi ako ng hanging silangan sa langit. Ha ha ha. Mahal na hari, lalabanan ko ang panahon. Dakilang Henyo, kaya mo bang kuhanin ang hanging silangan? Parang gawa ng Diyos yan. Ay hindi pwede. Kaya kung humingi ng hangin sa langit, Kaya kung magpatakbo ng digmaan sa Jiangguo, pinakamalakas na hukbo, pinupuri bilang hindi matalo. Lahat ng bansa, umiwas at nagtimpi. Pero, kukuha ako ng hangin sa langit para mapalipad ang Xianqi glider, para pabagsakin ang hukbo ng Jiangguo. At hindi lang hangin ang kukunin ko. Kukuha ako ng pagpapala ng lahat ng Diyos sa langit. Kailangan malaman ng mga sundalo ng Dajengguo na tayo'y hukbong pinapabora ng Diyos. Kung di lalaban, okay lang. Pag lumaban, panalo. ayos. Kailan at saan ka magpapalit ng ritual? Bukas, dito mismo sa kampo ng hukbo, magsisimula ako ng ritual. Hihingi ng tulong ng mga Diyos. HMM, bukas tatawagin ko ang mga sundalo. Hihintayin ka ng lahat. Hihintayin ng ritual mo. Huwag mo kaming bibiguin. Hindi ko po bibigin ang mahal na hari. Asawa, dali na, ipunin mo na ang mga mahalagang gamit. Para saan? Para tumakas. Asawa, alam ko naman. Alam kong nagyayabang ka lang kanina. Pero hindi ako nagagalit. Handa akong sumama sa'yo, kahit saan tayo mapunta. Ang tanga kong asawa, hindi ako nagyayabang. Kaya ko talagang kuhanin ang hangin sa langit. Paano mo gagawin yun?
Sa pamamagitan nito, Kayong dalawa ay talagang mahuhusay sa Qing Tianjian. Pwede bang mahulaan kung maaraw ngayon? May hangin silangan ba? Dakilang general, imposible pong mangyari yan. Hindi pa tapos ang tag-ulan. Hindi pa po pwedeng tumigil ang monsoon. Ganyan na po lagi sa maraming taon. Kung ganon, kampante na ako. Lin Feng. Ngayon, gagawin kong mapahiya ka sa harap ng lahat ng sundalo. may sariling espiritu ang langit. 3 emperador, 5 ang dakilang talino. Malakas na hangin parang dragon na sumisiklab. Tumulong sa akin para sa bayan. Pagpapala sa dagat at lawa. Tumulog ang malawak na hangin. Nasaan si Lin Feng Feng? Ahahahaha. Hanging silangan. Wow. Hanging silangan. Talagang dumating ang hanging silangan. Mahal na hari, nakuha ko na po ang hanging silangan mula sa langit. Hindi ko na kayang tanggapin ang pagbibigay galang mo. Dakilang henyo, nagawa mo talaga. Hindi ka talaga mukhang ordinaryong tao. Asawa, tingnan mo. Ang sinasabing pagkuha ng hangin, hindi naman ako ang kumuha. Ang hangin silangan o hangin kanluran, lahat yon ay hangin ng mo. Nagbabago depende sa lugar at dagat. Ang klima ay nagbabago lagi. Kaya bukas ay mismong oras ng pagpalit ng hangin. Hindi mo na kailangan humiling ng hanging silangan. Dumarating siya ng kusa. Ikaw, Huang, may sasabihin ka pa ba? Lin Feng, paano mo nagawa to? Baka ginamitan mo ng mahika? Mahika. Umalis ka nga dyan. Ang ginamit ko ay siyentipikong kaalaman. Nasaan ang mga sundalo? Narito kami. Ngayon, nandito na ang hanging silangan. Liwanag sa buong mundo, pagpapala ng mga Diyos sa himpapawid, sa digmaang ito. Hindi na matatalo ang Dazengguo. Sa laban na ito, babasagin natin ang alamat ng Jiangguo. Sa laban na ito, panalo tayo. Panalo. Mahal na hari, pupunta na po ako sa labanan. Tatagalan ka naming hintayin. Panalo po ako, mahal na hari. Simula ngayon, Huanggao, ikaw ang pinakapahiya sa hukbo. Ako ngayon ang Diyos ng hukbo. Dali, patayin sila. Oh. Iulat kay Prinsipe. Ang buong hukbo natin ay wasak na. Ang Jiangguo ay tuloy-tuloy na tumatagos sa command center natin. Ngayon, mawawala na ang bansa. Nasaan ang tulong mula sa Dazengguo? Hindi ba't sinabi, ang Dazengguo ay may Wukyu Xingjun na magdadala ng Shanqi para tumulong? Mahal na hari, umatras na ang Dazengguo ng 200 li. Wala nang tulong. Mahal na hari, sumuko na tayo. Hindi darating ang tulong mula sa Dazengguo. Sumuko na lang tayo. Mahal na hari, darating na. Darating? Ano bang darating? Wukyu Xingjun, may dalang Shanqi na sumusuporta. Shanqi. Nasaan ang Shanqi? Nasa langit. Sa langit. Bumaba ang Shanqi. Pagpapala mula sa Diyos. Hindi pa babayaan ng langit ang dajin natin? Nahahaha. Iulat sa dakilang general. Ang bombers natin ay naabot na ang kalaban. Ayos, ipasa ang utos ko. Bombahin ang kalaban. Oo po. Wow. Totoo, parang Diyos talaga. Diyos, patawad. Hindi na kami lalaban, sasuko na kami.
Ulat kay Dato. Ang hukbo ng Django ay nagkalabasan sa harap. Ulat kay Dato. Ang mga sundalo ng Django ay nagsiluhod na para magmakaawa. Ulat kay Dato, ang hukbo ng Django ay umatras na. Ang mga opisyal ay humihingi ng utos. Dapat bang habulin? Habulin ang isa, kapag nanalo dapat habulin pa ang kalaban, pero huwag guluhin para lang magpasikat. Matuto kay Bawang, ang buong hukbo ay dapat sumugod, gusto ng Dato. Gusto kong sumugod. Gusto rin ng general na ako ang manguna sa pagsugod. Ikaw, Huang Gao, karapat-dapat ka ba? Tingnan nyo, ang Tiger Talisman ay nasa akin. Ang daan-daang libong hukbo ko ang pwede kong gamitin. Sa tingin mo, karapat-dapat ba ako o hindi? Lin Feng, lahat ng ginawa mo ay para sa ikalalakas ng pagsugod ng general. Bilisan mo at bumaba sa pedestal mo. Ang lahat ng tagumpay mo ay para sa general. Oh. Sigurado ka ba? Hehe, syempre sigurado. May 5 akong talisman. Maliban sa emperador, sa lahat ng lugar ako ang pinakamalakas. Sa tingin mo, ako ba ang masusunod o hindi? Tingnan mo. Itong mga sundalo, sinong makikinig sa'yo dito? HMM. Hindi mo pa kilala kung ano ito. Tiger Talisman. Tiger Talisman. Ako ang magpapalipol sa 9 na henerasyon nyo. Papalipol sa 9 na henerasyon, ay, saksakan ka ng yabang. Akala mo ba nagpapababa lang ako ng pera? Nagpapahiram ng hangin at araw na libre? Sasabihin ko sa'yo, hiram ko ang tiwala ng bayan. Hiram ko ang paniniwala nila sa akin. Kung hindi lang makakasira sa morale ng hukbo ang pagpatay sa leader sa harap ng lahat. Matagal na kitang pinatay. Umalis ka na. Lin Feng, maghintay ka lang. Mga opisyal, makinig sa utos ko. Ako ang panguna sa kaliwang ruta. Mabilis na kabayo para harangin ang likod ng Django. Sumusunod ako, ang hukbo sa gitna ay susugod lahat. Sakupin at bihagin ang mga dumadaan. Tatanggapin ko ang utos. Ang panguna sa kanan ay magsama sa hukbo ng Jinwo. Sama-sama niyo tipunin at labanan ang general. Tatanggapin ko ang utos. Makinig kayong lahat pagkatapos ng labang ito. Pinapangako ko na tataas kayo ng 3 posisyon bawat isa. Susunod kami sa Dato kahit ano. Ha 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 ha. Talo na ang Django. Ang kinikilalang hindi natatalong hukbo ng Django, talagang natalo. Ha 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 ha. Hindi kami pinabayaan ng langit, Daching. Ha ha ha. Ulat kay Emperador. Ang panguna sa kanan ng Dashengguo ay dumating upang hikayatin ang bansa natin na sumugod. Sama-samang habulin ang hukbo ng Django. Sige, ipasa ang utos ko. Sumugod ang buong hukbo. Gusto kong durugin ang talunan. Tanggapin ang utos. Maghanda para sa malaking piging. Iaanyaya kong sumali si Wukyu Xingjon sa piging. Hanggang sa malasing, walang uuwi. Ha 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 ha. Cheers, panalo tayo sa labanan. Ha ha ha, paanyayahan ng hukbo ng Jingguo sa piging. Ito, dumating din si General Huang. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo, General Huang. Ngayon nakita kita, talagang kamangha-mangha, talagang iba ka. Ha 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 ha, Emperador, kasagsagan ng tagsibol at taglagas ang paghahari mo. Ha ha ha, tuloy, tuloy. General Huang, sino ang general na iyon? Bakit wala akong maalalang ganitong tao? Isa lang siyang tagapaglingkod. Wala namang kwenta. Kung isa lang siya tagapaglingkod, bakit karapat-dapat siyang umaten sa piging ko? Mga tao, paalisin siya. Matagal ko nang narinig na ang emperador ng Dajingwo ay di marunong pumili ng tao. Ngayon nakita ko. Talagang bobo at walang silbi. Ang kapal ng mukha, naglakas loob mang insulto sa emperador. Tumakbo ng 1,000 kilometro ang hukbo ko para masira ang Django. Parang pumatay ng manok magpapalipol ng aso. Pero ngayon, tinuturing lang akong tagapaglingkod. Ano tingin mo? Ikaw ba si Wukyu Xingjon? Tama. Ikaw pala si Wukyu Xingjon. Bakit sinabi ni General Huang na tagapaglingkod ka lang? General Huang, ano ba talaga ang nangyayari? Emperador, tagapaglingkod lang siya ng Xingjon. Nagpapanggap lang dito, nagbubunyi sa kapangyarihan ng iba. Ha 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 ha. Ay, ganun pala. Ganun pala. Sinasabi ko nga, Wukyu Xingjon ay Diyos mula sa langit. Paano magiging ganito ka-ordinaryo? Ha? Ha 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 ha. Pinakaayaw ko lang mga tao. Yung mga nag-iimbento ng kwento. Mga bantay, paalisin nyo na siya dito. Ha? Hey. Ha? 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 Ha?
Ano ito? Nakakapagpalabas ng kidlat. Mga opisyal, huwag magpanik. Iyan ay kapangyarihan ng Xingjon na ninakaw ng tagapaglingkod na ito. Tagapaglingkod lang, ang yabang. Ngayon, linisin ko ang kapangyarihan ni Wukyo Xingjon sa mga impostor, mga mamamana. Papatayin ko si Liao sa pamamagitan ng pana. Ako mismo ang papatay sa taong yan gamit ang pana. Ama, tigilan mo na. Kapag pinatay mo siya, siguradong magugunaw ang Jin na bansa natin. Lahat ng gulo ay gawa ng taong mapanlin lang na yan. Ang namumuno sa atin ngayon ay si Lin Feng na nasa likuran ko. Ano, siya raw ang commander nitong laban? Hindi ko inaasahan na magagawa niyang pakilyusan ng mahiwagang lakas. Natalo pa nga niya ang walang kapantay na hukbo ng Jiang. Kung si Lumajin lang ang hindi maniwala sa akin, ayos lang sana. Pati ba naman anak mo, hindi mo rin pinaniniwalaan? Ama, si Lin Feng ang gumawa ng mahiwagang lakas. Humiling pa nga siya ng hangin at araw mula sa langit. Siya ang tunay na punong general nitong digmaan. Itong si Huang Jibay, wala naman talaga siyang ginawa. Bakit kailangan pa nating maniwala sa kanya? General Huang, naglakas loob kang lokohin ako. Mahal na hari, pwede ko hong ipaliwanag. Tama na ang isyong ito. Muntik mo pa akong malinlang. Ang pinaka nagtagumpay sa laban na to ay napagbintangan pa. Kung ikaw ay general ng Jin, tiyak na papatayin kita. Mahal na hari, pero hindi ka naman ganoon. Kaya naman, mahal na hari, pakilisan lumabas ka sa handaan. Wala kang karapatang sumama dito. Mahal na hari, umalis ka na lang mag-isa. HM. Ako'y naging bulag at hindi nakakita ng totoo. Patawarin sana ako, mahal na bituin. Ako'y naging bulag at hindi nakakita ng totoo. Patawarin sana ako, mahal na bituin. Pakiusap, huwag sanang magalit ang mahal na bituin. Lin Feng, pati si ama ay yumuko sa'yo na. Bakit ang yabang mo pa rin? Lawyer, huwag kang mawala ng galang. Napagsinungalingan mo na namang ikaw ang pinuno ngayon. Pero hindi kita isusumbong, dahil gusto kong mapangasawa ka. Kung hindi mo alam, walang kasalanan yon. Tama. Napakabuti mo naman, mahal na bituin. Pakiusap, sumama ka na sa handaan, mahal na bituin. Matagal nang pinaghirapan ng general na ito ang hukbo. Hindi ako basta-basta nagpaloko lang dito. Lin Feng. Gusto ko ang lahat ng tagumpay mo sa laban ay amin sa akin, bilang general. Mga tauhan, tawagin ng hepe ng hukbong kasama natin. Mataas na general. Lahat po ng nagawa ng hukbong ngayong digmaan. Nire-record namin ang buo. Mahal na general, lahat po ng militar na tagumpay ay naitala. Magaling. Oh, buksan nyo na. Oh, mahal na general, ano po to? Baguhin nyo lahat ng tagumpay ni Lin Feng sa talaan ng hukbo. Ilagay nyo na lang sa pangalan ko ang lahat. HM. Etong mga ginawang kabayanihan ng Royal Guards. Kapag nadiskubre, siguradong parusang kamatayan yan. Susundin mo ba o hindi? Pag hindi mo sinunod, papatayin na kita ngayon din. Mamamahal na general. Narinig ko, may maganda at maamo ka raw na asawa. At mukhang masarap siyang kasama. Ano? Etong, mamataas na general. Sige, aayusin ko. Oo, aayusin ko. Kung hindi pwedeng magtaas ng hukbo, pumunta ka na lang sa Jin na bansa namin. Gagawin kitang isang hari ng pag-isang titik at magiging pantay tayo. Hinihiling ko na hatiin natin ang kaharian. Mahal na hari, totoo po ba ang sinasabi niyo? Hindi ako nagbibiro. Talagang paghahatian natin ito. Ang dahilan kaya naparito ako sa mundo ay para makamit ang dakilang pamahalaan. Lalo pa, nandoon pa ang asawa ko sa Dazeng. Ang tunay na lalaki, walang inaalalang asawa. Kung gugustuhin mong lumakad kasama ko, ipapakasal ko sa iyo ang prinsesa ng Jin. Ama, ano ba yung sinasabi mo? Ang dami ng tao dito. Lawyer, halos magkadikit na kayo ng mahal na bituin. Akala mo ba hindi ko nakikita ang nararamdaman mo? Ano, mahal na bituin, payag ka ba? Bilang pinuno, magkahulugan ng damdamin ko at ng prinsesa. Natural na gusto ko rin siyang makita. Pero ang mga nauna, nag-alaga ng mundo. Ang mga banal, mahalaga ang pangako. Kaya hindi ko tatalikuran ang Dazeng.
At hindi ko rin iwan ang asawa ko. Kaya kung ang ama mong hari ay ipapakasal si prinsesa sa akin, hanggang pantay na asawa lang siya. Ano? Pantay ang ranggo? Pantay ang ranggo? Papayag ka doon? Ama, okay lang naman sa akin eh. HM. Talagang kapag lumaki na ang anak na babae, hindi na mapipigilan. Isang tanong lang, mahal na bituin. Kapag dumating ang sakuna sa Jean, tutulungan mo o hindi? Kapag may problema ang Jin, problema ko rin yon. Isusulat ko ang kontrata sa kasal para mapang-asawa ng prinsesa ang pinuno ng Dazing. Hihe. Mahal na hari, sa digmaan ngayon, tumalo ang tropa natin sa Jemdong. Hanggang sa magtakbuhan at magkalituhan ang mga kalaban, na wala pa ang mga sandata at baluti nila. Noon ko pa narinig na malaki ang panalo natin. Akala ko nga'y exaggerated lang, hindi ko akalaing totoo pala. Ngayon, paniguradong anggat ang Dazing natin. Baka pati iba't ibang bansa ay yumuko sa hinaharap. Ha 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 ha. Hindi lang 100 bansa yan. Gusto ko, lahat, kahit 1,000 o 10,000 ang dumayo dito. Mabuhay ang hari, hindi ako ang magiting dito. Kundi ang madirikit na pagsasayaw natin. Mahal na hari, sandali lang. Hindi kay Lin Feng lahat ng tagumpay ngayong digmaan. General Huang, hindi sa punong general ang tagumpay. Kanino kaya ito? Iyong punong general, pumasang sa mahiwagang lakas, humingi ng hangin at araw. Hindi talaga sa kanya ang tagumpay. Sino pa kaya kundi ako? Syempre. Ian, Huang Jibay, napahiya ka na nga sa ibang bansa. Babalik ka pa dito para mapahiya uli. Tamad akong mag-usap sa tulad mong alipin. Mahal na hari, dapat malaman sa konkretong ebidensya. Pakisilip ang talaan ng mga tagumpay ng sandatahang lakas. Hala, ang tapang mo, nagpapanggap ka sa harap namin. Alam mo bang napakabigat ng parusang yan? Mahal na hari, hindi mo man lang tiningnan ang talaan ng tagumpay. Agad mo akong hinusgahan. Paano naman iyon? Hindi ka tanggap ng hatol, hindi ka talaga susunod? Dalhin ang nagkunwaring yan palayo. Mahal na hari, inilaan ko ang buhay ko para sa bansa. Buhay ko ay parang palaging nalalagay sa alanganin. Ganito ba ang pagtingin ninyo sa akin? Ni hindi nyo man lang tinignan ang talaan ng tagumpay. Baka naman pinapanigan. Nyo lang ang punong general. Malinaw, nililimitahan nyo lang kaming mga mandirigma. Tama na, tumigil kayong lahat. Mahal na hari, kung gusto niya makita ang talaan ng tagumpay, ipakita nyo. Para matahimik na rin siya. Kapag natapos tingnan ng alipin na yan, makikita kung sino talaga ang may kasalanan. Tawagin ang tagapagtala ng hukbo. Magalang na bamabati ang alipin. Tingnan nga natin, Huang Jibay, kung ilan talaga ang nagawa mo. Pinamunuan ni General Huang Jibay ang mahiwagang lakas, at tinalo ang 2,000 sa mga kawal ng Jiang. Pinangunahan ni General Huang Jibay ang buong hukbo para durugin ang buong hukbo ng Jiang. Si General Huang Jibay mismo ang nauuna, nagkulong ng mahigit 2,000 sundalo ng Jiang. Si General Huang Jibay, nakuha mahigit 5,000 sandata, at napakaraming baluti. Kinuha ang 20 milyong pilak ng Jin. Mahal na hari, malinaw naman ang lahat. Galig ng diskarte mo, kaya mo pa palang bayaran ang tagapagtala ng hukbo. Lahat sinisiraan mo. Gusto mo talagang, ang kininang tagumpay ko. Linilinaw ko lang, pero nanggugulo ka pa. Sinabi nyo na kanina, malaking krimen ang magpanggap sa tagumpay ng hukbo. Ay pakulong na lang si Lin Feng, bilang babala sa lahat. Iminumungkahi kong ikulong si Lin Feng sa piitan, para magsilbing babala sa iba. Hindi ko inakalang ganitong klaseng tao si Hepe. Tayo pala ang nagkamali kay General Huang. Sa totoo lang, si General Huang talaga ang may tunay na kakayahan. Huang Gao. Talagang umaangat na rin ang galing mo sa panloloko. Sayang lang, may butas ka pa rin. At dahil dito sa butas na to, nawasak ang lahat ng inihanda mong panlilinlang. Bago pa mamatay, nakakagawa ka pa ng kasinungalingan laban sa iba. Bilang isang tunay na general, marangal ako. Anong butas naman ang sinasabi mo? Meron, at hindi basta maliit lang ang butas mo. Anong butas? Nakalimutan mo na ba nung araw na yon na inimbita ka sa handaan ng Jingo? Pinalayas ka palabas. Lahat ng sumunod na pangyayari, wala ka nang nalaman. Mahal na hari. Pakiusap, basahin po ninyo ang kasulatan ng kasal na ito. Kasulatan ng kasal? Anong kasulatan ng kasal? Kanino't kanino ang kasulatan ng kasal? Siyempre, mula sa Jingo Emperador. Para sa akin at sa prinsesa ng Jingo ang kasulatan ng kasal na yan.
Hanggang dulo, manatiling magkasama. Kapareha sa pangalan at sa dangal. Bilang emperador ng Dajin, iniaalay ko ang minamahal kong anak kay Lin Feng. Simula ngayon, ang Dajin ay nakahandang kilalanin ng Dazing bilang punong bansa. Bilang pasasalamat kay Maestrong Lin Feng sa kanyang pagliligtas. Dati tayo lang sa Dazing ang nagpapakasal ng prinsesa para sa alyansa, pero ngayon, baliktad na ang pagkakataon. Mabuhay ang Dazing. Mabuhay si Maestrong Lin Feng. Isa kang tunay na biyaya ng ating Dazing. Huang Jibai, mahal na hari, ano pa ba ang dapat sabihin? Ako pa ba ang magdadahilan? Sinasabi mo bang mismong emperador ng Dajin ay niloloko ang mahal na hari? Mahal na hari, wala po akong kinalaman dito. Si General Huang lang ang nagpuwersa sa akin. Kung hindi ako pumirma, papatayin ako ni General Huang. Ikaw gusto ka pa palang patahin. Oo, hindi lang ako gustong patayin ni General Huang. Pati asawa ko ay ginawa ng masama, at pinatay ang buong pamilya ko. Wala talagang magagawa ako kundi sumunod at pumirma. Huang Jibai, napakalakas ng loob mong hayop ka. Mahal na hari, maawa po kayo. Mahal na hari, maawa po kayo. Niloko ang hari, nilapastangan ang trono. Yan ay malaking kahihiyan para sa Dazing. Pakiusap mahal na hari, parusahan ng mahigpit. Si Wang Jibai ay nagnakaw ng tagumpay. Karapat-dapat siyang mamatay ng ilang ulit. Ipapadala kita sa piitang ikamamatay mo. Mahal na hari, sa tagal ko pong naglingkod sa digmaan. Ilang beses na muntikang mamatay para sa bayan. Maawa po kayo at patawarin niyo ang buhay ko. Mahal na hari. Isang general ng bansa. Hindi basta-basta pwedeng ikulong. Sige, mapapatawad na sa kamatayan. Pero hindi ka makakalusot sa ibang parusa. Kukunin ko sa iyo ang iyong hukbong selyo. Ibigay mo na ang selyo ng hukbo. Mahal na hari, hindi na dapat ako pababain pa. Mahal na hari, hindi ka pa rin umaamin sa kasalanan mo. Hoy, ilabas niyo siya dito. Hoy. Mahal na hari, simula ngayon, lahat ng hukbo ng Dazing ikaw na ang mangangasiwa. Ikaw na ang tunay na pinakamataas sa punong general ng bansa. Ang bagong hukbo natin ay nagdala ng maraming magagandang balita para sa akin. May isa rin akong magandang balita para sa'yo. Tinalo ng bagong hukbo ang Jiangbo. At naging usap-usapan sa buong mundo ang tagumpay nila. Ngayon, kilala na sa buong mundo ang bagong hukbo natin. Maraming dayuhang embahador ang dumarating para bumisita. Gustong makita mismo ang bagong pinuno. Magdadaos tayo ng isang engranding pagdiriwang. At sa pagtitipon na yon, formal kitang itatalaga bilang pinakamabagsik na bituin ng 5 tagumpay sa digmaan. Kapag dumating ang araw na yun, lahat ng bansa ay rerespetuhin ang Dazing natin. At baka tayo na ang maghari sa buong mundo. Mahal na hari, huwag po kayong mag-alala. Habang nandito ako bilang bituin ng tagumpay, ang Dazing natin ang siguradong magiging punong bansa ng lahat. At ikaw po, mahal na hari, ang magiging dakilang emperador. Ayos. Talaga namang ayos na ayos. Ha ha ha. Honey, bakit ka sobrang saya? May magandang balita ba? At napakalaking balita pa. Ano yon? Hindi ko sasabihin sa'yo. HMM, pati pala sakin pinagtataguan mo, honey. May mga munting sikreto para mas lalong nakakakilig. Hintayin mo na lang sa malaking piyesta, may sorpresa ako para sa'yo. Tuloy-tuloy po kayo. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong parade. Oo nga, parang may Diyos na bumaba ng lupa. Huwag po kayong kabahan, mga boss. Ngayong natulungan niyo akong mapili bilang tagapaglingkod ng bituin. At muling bumalik bilang general. Tiyak na susuklian ko ito ng sobrang saya at ligaya. Tama po, tama po. Huang Gao, bakit kahit saan nandyan ka? Ikaw na namang hayop ka. Nagdamit ka pa ng seremonya ng tagumpay ng bituin, ha? Ano ba, nasisiraan ka na ba ng bait? Sa ganitong punto, hindi mo pa rin naintindihan. Ano bang dapat kong maintindihan? Ako mismo ang Wukok Xinjun na gusto ninyong makita. Ako mismo ang Wukok Xinjun na gusto ninyong makita. Ay, boss, hindi mo pwedeng basta-basta sabihin yan. Oo nga, kahit ikaw pa ang pinagkakatiwalaang tao ni Xinjun, hindi ka pa rin pwedeng magpakasama sa kanya ng ganyan.
Grabe ka, sobra ka ng yabang. Hindi lang sinuot mo ang ceremonial robe ni Xingjun. Umupo ka pa sa special na trono ng Xingjun. Ang kapal mo talaga. Lin Feng, sa tingin ko, hindi na kailangan naming makialam. Ang sariling kayabangan mo ang magpapahamak sa'yo. Han, bumangon ka na. Lin Feng, tigilan mo na yan. Celebration ito. Hindi pwedeng magbiro ng ganyan. Lin Feng, sobra ka ng bastos kay Xingjun. Malamang hindi ka napapabura ni Xingjun sa pagkakataong ito. Pinaburan? Ako? Butas-butas na ang kwet mo eh. Saan ka papaboran ni Xingjun, Benny? HMP. Si Xingjun ay bumaba mula sa langit. May mataas na panlasa. Siguradong mahilig siya sa tula, kanta at sining dito sa mundo. Nakahanap ako ng matagal nang nawalang koleksyon ng tula para kay Xingjun. Siguradong matutuwa siya. Malamang papaboran niya ako, at hindi ka napapaboran. Ba't di ko naisip tong diskarte? Napakataas ng estado ni Xingjun. Pera, kapangyarihan, diskarte, lahat meron siya. Ang kinakailangan niya ay ang napakagandang koleksyon ng tula at libro. Ay! Ngayon, siguradong si Xingjun ay mapapalapit sa kanya. Talo na tayo. Lin Feng, paano mo naman tatapatan ang diskarte ko? Tulad kanta lang naman yan eh. Kahit pa basta ko lang awitin. Paniguradong pambihira na agad. Tulad kanta lang naman yan eh. Kahit pa basta ko lang awitin. Paniguradong pambihira na agad. Tingnan nyo, kayang kong mag-recite ng 200 tampons. Matatakot kayo sa akin. Boss, ang galing mo talaga sa military tactics. Yan, walang duda. Pero kung sa panitikan, ganun ka rin ba kagaling? Hindi ako makakapaniwala dyan. Limitado lang ang enerhiya ng tao. Akala mo genius ka, ha? Basta-basta lang mag-recite ng pambihira? Hindi ito nakakatawa. Ha ha ha, grabe, sobrang yabang ni Lin Feng. Bago dumating si Xingjun, magpaligsahan tayo. Tingnan natin kung kanino mas maganda ang tula. Huang Jaibay, ikaw may pambihirang koleksyon. Pero si dakilang tao, wala naman. Nga, parang tuloy unfair, hahaha. Sino bang na-unfair? Kasalanan niyang hindi siya handa eh. Sino may sabi na hindi ako handa? Han, hindi ka naman nagdala ng libro. Nasa akin ang libro ko. Habang nagbabasa ka, ako walang libro. Habang nagsusulat ka, ako original. Basta ganito, hindi kita kakalimutan. Ha 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 ha, yabang. Sige, ipakita mo sa akin ang ibig sabihin ng pambihirang tula. Makinig kayong lahat, milya-milya ang paglalakbay. 2,000 taon ng paghampas ng alon, para sa utang na loob sa hari. Nakabalot ang katawan ng sundalo sa kabayo. Ayos, ayos, tula na tula, ang hangin. Grabe, ang nakabalot ang katawan ng sundalo sa kabayo, ang lakas. Ha. Ang mga tunay na bayani, dapat ganyan ang tapang. Napahanga si Lin Feng sa lakas ng tula ko. Tapang. Ipapakita ko sa iyo kung anong ibig sabihin ng tapang. Ipapakita ko sa iyo kung anong ibig sabihin ng tapang. Qinsha Mingyuhan Shiguan. Wan Li Changzing Ren Wei Huan. Den Sha Ilongcheng Fi Jiangzai. Bujiao Humaduyin Shen. Ayos, ayos, tula, ayos ang tula. Grabe, dito sa tula, ramdam ang tapang at sakripisyo, lahat ng hero at nadamdamin na ilarawan. Imposible, buong tula, puro determinasyon para sa bayan. Mas magaling pa kaysa nauna, napakalayo. Oo, ito ang tula na siguradong tatagal sa kasaysayan. Gusto mo pa, Huang Gao, kaya kong gumawa pa ng libo-libo pang ganyang tula. Gusto mo pa makinig? Kung kaya mong gawin yan, malamang uubos mo ang lahat ng talento mo. Kaya mo pa bang mag-recite ng pangalawang tula? Makinig ka na. Makinig ka. Libong kilometro ng dilaw na ulap at natatakpan ng araw. Malamig na hangin, palipar-palipar ang mga gansa, buhos ng snow. Huwag kang matakot na walang kakilala sa daan. Sinong tao sa mundo ang hindi nakakakilala sa'yo? Ayos talaga, sinong tao sa mundo ang hindi nakakakilala sa'yo? Ayos talaga, sinong tao sa mundo ang hindi nakakakilala sa'yo? Masarap ang alak na grepe, maliwanag ang baso sa gabi. Gusto mo nang uminom pero hinihintay ng pipa sa kabayo. Lasing na nakahiga sa battlefield, wag mong tawanan. Mula umpisa ng digmaan, ilan ba ang umuwi? Ayos, ayos, tula, ayos, ayos, nakahiga sa battlefield ng lasing. Hindi ba masarap yon? Itim na ulap, nagbabagsakan sa syudad, parang buguho. Armor, kumikislap sa araw, parang gintong kaliskis. Para sa hari, handang mag-alay sa Golden Tower. Bitbit ang Jade Dragon, handang mamatay para sa hari. Ayos, ayos. Ayos, ito. Ito ang katapatan ng mga lingkod ng bayan.
Ngayon alam mo na kung anong ibig sabihin ng taglay ang galing sa military at panitikan. Lin Feng, paulit-ulit na pagsubok, pero lahat lang yan para mapasaya si Xingjun. Ang tunay na gusto ni Xingjun ay ang makisig na tao. His Majesty, parating na. His Majesty, parating na. Tumayo ka na, mahal kong lingkod. Wang Jiabai, ba't nandito ka ngayon? His Majesty, gusto kong isumbong si Lin Feng. Isusumbong mo siya? Hindi mo ba alam anong araw ngayon? His Majesty, kaya ko isusumbong. Dahil alam kong ngayon ang araw na gagawaran mo ng titulo si Wukyu Xingjun. Bilang pinakamakapangyarihang Xingjun sa buong bansa, dapat kong isumbong si Lin Feng. Huang Jiabai, kung gusto mo pa ng buhay, tumahimik ka na lang. Umalis ka na dito sa celebration. Kung hindi, kahit si His Majesty, hindi kanya masasalba. His Majesty, His Majesty. Bakit ang Emperor ng Dazing ang ganyan magsalita? Bakit parang malaking tao si Lin Feng? His Majesty. Hayaan mo na lang siyang magsumbong. Para hindi unfair. Sige. Huang Jiabai. Sabihin mo sa akin. Anong isusumbong mo sa kanya? His Majesty, ngayong araw ng awarding ceremony. Si Lin Feng ay nagsuot ng ceremonial robe ni Xingjun. Isang malaking insulto yan kay Xingjun. Iminumungkahi kong patayin siya agad. Hahaha, ay naku. Huang Jiabai, Huang Jiabai. Bakit hindi mo pa naiintindihan? Ano bang dapat kong intindihan? Siya mismo ang gusto kong gawaran ng titulo bilang Wukyu Xingjun ng bansa. Anong? Iyan ang ipuproklama kong bagong tagapagtanggol ng kakaibang sayaw ng bituin sa bansa. Ano? Si Lin Feng pala ang tagapagtanggol ng sayaw ng bituin. Grabe, siya talaga ang tagapagtanggol ng bituin. Nako, patay. Patay na, tagapagtanggol, maawa po kayo. Niloko lang kami ng traidor na si Huang Jinbai. Ay nako, ang lakas mong manampal. Kayo nasa mataas na pamahalaan, pero hindi nyo sinusunod ang mga batas ng pamahalaan ko. Ibig sabihin, hindi nyo iginagalang ang pamahalaan ko. Kung hindi kayo mag-iingat at magsasalita ng maayos sa pamahalaan, hindi nyo sinasakyan ang respeto sa pamahalaan. Tagapagtanggol, mali ako. Paulit-ulit kong nilabag ang batas. Tagapagtanggol, hindi ko na uulitin. Tagapagtanggol, hindi ito makatarungan. Kung ganitong walang galang, walang respeto, walang katarungan, isasama kayo sa kulungan. Hintayin na lang natin ang mga kinatawan ng bansa nyo. Panginoon, maawa po. Panginoon, maawa po. Ha ha ha. Sige, dalhin sila sa kulungan. Bigyan ng mas mahigpit na parusa. Kamahalin, maawa po. Kamahalin, maawa po. Kamahalin, maawa po. Mga sundalo ng hari, palampasin niyo ako. Kahit mamatay na ako, hindi kita patatahimikin. Ikaw, Huang. Ngayon na ang panahon na mag-usap tayong dalawa. Ha 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 ha. Ikaw pala ang tunay na tagapagtanggol ng kakaibang panalo? Ako ang nagkalat ng maling balita. Nagkalat ng maling balita. Nagkalat ng maling balita. Pakiusap, maawa ka. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Maawa ka. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Maawa ka ba talaga? Simula nang ipinanganak ako, palagi mo akong hinahamon. Gusto mo pang insultuhin ang asawa kong minamahal. Gusto mo pang agawin ang mga tagumpay. Kailangan kang patahimikin. Hindi. Tagapagtanggol. Tagapagtanggol. Maawa po, bigyan mo ako ng buhay. Bigyan mo ako ng buhay, please. Ngayon mo lang naisip magmakaawa. Masyado ng huli, mga tao. Dalhin siya sa labas, pugutan. Oh, kamahalan. Tagapagtanggol, maawa ka. Bigyan mo ako ng buhay. Tagapagtanggol. Sa wakas, tagapagtanggol ng bituin, mga mandirigma, bumaba sa lupa. Upang iligtas ang bansa. Itama ang mga pagkakamali ng mundo. Suportahan ang mga bumabagsak na institusyon. Talagang napakalaking tulong. Ngayong araw, ipuproklama ko ang bagong tagapagtanggol ng kakaibang panalo bilang tagapagtanggol ng sayaw ng bituin. Pareho kami ng rango. Bakit hindi pa kayo lumuhad at magbigay pugay sa tagapagtanggol ng bituin? Pagbati, tagapagtanggol ng bituin. Mabuhay ang tagapagtanggol. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Tumayo na kayo. Mahal ko, kahit ikaw ay tagapagtanggol ng bituin, hindi mo ako pwedeng iwan. Ang pagpapakasal sa iyo ang pinakatamang desisyon ko sa buhay na ito. Tagapagtanggol ng bituin, handa akong sumama sa iyo habang buhay, mahal ko. Papalambutin ko ang balikat mo, mamasahe ako sa iyo.